Humalahak ng malakas si Richardo Chardo Panganiban nang sabihin ng 12 taong gulang na babae, kaya kong magsalita ng siyam na wika ng perpekto. Si Maria Maya de la Cruz, ang anak ng janitress, ay nakatingin sa kanya ng buong determinasyon. Ang sumunod na lumabas sa malabi nito ay nakpatigil sa tawa ni Cardo sa kanyang mukha habang buhay. Inayos ni Richardo Panganiban ang kanyang Rolex na nakakahalaga ng pihaspi 4.5 milyon habang hinahamak ang silid pulungan sa ika-52 palapak ng isang gusali sa Makati. Sa kanyang edad na 51, nakapagtatak siyang isang kaharian ng teknolohiya na nagdulot sa kanya upang maging pinakamayaman sa Pilipinas na may personal na yaman na PHP 63 bilyon. Ngunit siya rin ang pinakamabagsik at pinakamayabang sa bansa. Ang kanyang opisina ay isang obsesibong monumento sa kanyang labis na ego, mga dingding na gawa sa itim na marmol, manggagawa ng sining na mas mahal pa sa isang buong barangay at isang 360-degree na tanawin ng panorama na patuloy, na nagpapaalala sa kanya na siya ay literal na nasa itaas ng lahat ng mamortal na gumagapang sa mga lansangan tulad ng walang kwentang langgam. Gayunpaman, ang pinakanasiyahan si Cardo ay hindi ang kanyang napakalaking yaman, kundi ang sadistikong kapangyarihan na ibinibigay nito sa kanya upang hamakin at sirain ang mga itinuturing niyang mababa. Ginoong Chardo, ang nanginginig na boses ngang kanyang sekretarya ay bumulabog sa kanyang pag-isip ngang pagiging superior sa pamamagitan ng gintong intercom. Dumating na sina Ginang Maya at ang kanyang anak para sa paglilinis. Papasukin mo sila, sagot niya na may malupit na ngiti na dahan-dahang kumalat sa kanyang kayumangging mukha. Ngayon, magsasaya ako ng kaunti. Sa lubnang nakaraang linggo, maingat na plinano ni Cardo ang kanyang paboritong laro para sa pampublikong pagpapahiya. Natanggap niya bilang bahagi ng manangang pamilya ang isang sinaunang manuskrito na nakasulat sa iba't ibang wika na idineklara ng mga pinakamahusay na tagasalin sa lungsod bilang imposible na ganap na isalin. Ito ay isang misteryosong teksto na may mga karakter na pinahalong Mandarin, Arabic, Sanskrit at iba pang wika na kahit ang maeksperto sa universidad ay hindi makilala. Ngunit ginawa ito ni Cardo na pinakasadista niyang personal na libangan. Sa sandaling iyon, tahimik na bumukas ang salaming pinto. Si Maya, 45 taong gulang, ay pumasok na suot ang malinis na navy blue na uniforme. Itinutulak ang kanyang kariton sa paglilinis na naging tapat niyang kasama sa lubnang nakaraang 8 taon ng kanyang pagtatrabaho sa gusaling ito. Sa likod niya, na may alanganing hakbang at isang lumang ngunit malinis na school bag, ay dumating ang kanyang anak na si Aurora Rory de la Cruz. Si Rory ay 12 taong gulang at isang perpektong antitesis ng mundo ng obsesibong luho na nakapalibot sa kanya. Ang kanyang itim na sapatos, bagamat maingat na pinakintab, ay nakakita ng mas magagandang araw. Ang kanyang uniforme sa pampublikong paaralan ay may tahi-tahi ngunit malinis, at ang mga libro mula sa pampublikong aklatan ay sumisilip mula sa kanyang bag na malinaw na ginamit ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Ang kanyang malalaki at mausisang mata ay isang dramatikong kaibahan sa masunurin at takot na tingin na nabuo nga kanyang ina pagkatapos nga maraming taon na itinuring na parang hindi nakikita. Paumanhin po, Ginoong Chardo, bulong ni Maya na nakayuko ang ulo. Eksakto kung paano niya inaasahang maririnig ito. Hindi ko po alam na may pulong kayo. Sumama po ang anak ko ngayon dahil walang magbabantay. Babalik na lang po kami mamaya kung mas gusto ninyo. Hindi. Pinigilan siya ni Cardo na may tawang parang tahol ngang isang maninila. Manatili lang kayo. Magiging napakasaya nito. Nakatayo siya sa likod ng kanyang itim na mesa na gawa sa marmol. Kumikinang ang kanyang nga mata sa kalupitan ng isang taong nakahanap ng bagong biktima para pahirapan. Lumakat siya sa paligid nila tulad ng isang pating na nambibiktima, nasisiyahan sa malinaw na
takot sa mga mata ni Maya at sa pakalito sa maliliit na mata ni Rory. Maya, sabihin mo sa anak mo kung ano ang ginagawang nanay dito araw-araw, utos ni Cardo na may nakakalason ng ngiti. Alam na po ni Rory, sir. Naglilinis po ako ng opisina, sagot ni Maya sa mahinang boses. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng kariton hanggang mamuti ang kanyang nga buko. Tama, naglilinis. Sarkastik na pumalakpak si Cardo. Ang kanyang boses ay puno ne pagamak at sinabi, ano ang antas ne iyong edukasyon, Maya? Naramdaman ni Maya ang init ng pagkapahiya na umakyat sa kanyang nga pisngi. Sir, nakapagtapos po ako ng high school. High school lang, ha? Sumabog si Cardo sa isang malupit na tawa na umalinggaw sa buong opisina. At narito ang iyong maliit na anak na maring nagmana ng parehong ordinaryong jeans. Naramdaman ni Rory ang isang kakaibang bagay na gumagalaw sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, nakita niya kung paano nakatira ang kanyang magkaklase sa malalaking bahay, may bagong damit at sinusundong ang kanilang mga magulang sakay ng mamahaling kotse. Tinanggap niya na iba ang kanyang pamilya, na mas kaunti ang kanilang taglay. Ngunit hindi pa niya nakita ang sinuman na hinahamak ang kanyang ina sa ganitong direkta at malupit na paraan. Sa totoo lang, may ideya si Cardo na sa tingin niya ay talagang nakakatawa. Rory, lumapit ka. May gusto akong ipakita sa iyo. Tiningnan ni Rory ang kanyang ina na kinakabahang tumango at lumapit sa mesa na may maliliit ngunit matatag na hakbang. Bagamat bata pa, mayroong isang bagay sa kanyang nga mata na hindi pa nakita ni Cardo sa mga mata ni Maya. Isang kislap ng paglaban na hindi paganap na nasisira ng kahirapan at kalagayan. Tingnan mo ang dokumentong ito. Inilagay ni Cardo ang mga sinaunang papel sa harap ng kanyang mamata. Parang ito ay isang maruming tela. 5 pinakamatalinong tagasalin sa lungsod ang hindi makabasa nito. Sila ay mga doktor ng universidad, mga propesor na may internasyonal na titulo, mga eksperto sa wika na nag-aral sa loob ng 10 taon. Tiningnan ni Rory ang mapapel na may tunay na pagkausisa. Gumalaw ang kanyang mata sa mga kakaibang karakter, mga salita sa mga wika na tila sumasayaw sa pagitan ng iba't ibang sistema ng pagsulat. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Cardo na may nakakansultong ngiti na kumalat sa kanyang mukha. Iyan ay isang retorikal na tanong. Isang malupit na biro na idinisenyo upang ipakita ang malinaw na pagiging mababangang mahirap na batang babae na ito sa harap ng mga edukadong akademiko na ikinagulat niya. Hindi agad iniwas ni Rory ang kanyang tingin. Sa halip, pinag-aralan niya ang dokumento ng may matinding pagtutok na nakababahala para sa isang kasing bata niya. Hindi po, sir, sagot niya sa wakas sa mahinang boses. Siyempre hindi. Umalinggaw-ngaw ang tawa ni Cardo, pinagpapalo ang mesa ng kanyang 2 kamay, isang 12 taong gulang na bata mula sa pamilyang janitres, samantalang ang madoktor na may 30 taong karanasan ay hindi rin magawa. Lumapit siya kay Maya. Ang kanyang boses ay naging mas nakakalason pa. Napagtanto mo ba ang kabalintunaan, Maya, na nililinis mo ang mga banyo nga taong mas matalino kaysa sa iyo at ang iyong anak ay magtatapos sa paggawa ng eksaktong parehong bagay dahil ang katalinuhan ay minana. Kinagat ni Maya ang kanyang labi. Sinusubukang pigilan ang mga luhang pagkapahiya na nagbabantang bumuhos. Sa loob ng 8 taon, tinis niya ang mga ganitong komento. Nakabuo siyang emosyonal na kalasag upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kalupitan ng mga lalaki tulad ni Cardo, ngunit ang makita ang kanyang anak na hinahamak sa ganitong paraan ay naiba. Ito ay isang sakit na mas malalim ang hiwa kaysa sa anumang personal na pagkapahiya. Sinundan ni Rory ang buong eksena na may ekspresyon na dahan-dahang nagbabago. Ang paunang pakalito ay napalitan ng isang bagay na mas malakas. Galit hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang ina na nagtatrabaho 16 na oras sa isang araw upang buhayin ang kanyang 3 anak na hindi kailanman nagreklamo
na laging nakakahanap ng paraan upang makapaglagay ng pagkain sa mesa at manggagamit sa paralan sa kanilang mga bag. Ngunit sapat na ang laro. Bumalik si Cardo sa kanyang mesa. Malinaw na nasisiyahan sa bawat segundo ang kanyang palabas ang kalupitan. Maya, maaari ka bang magsimulang maglinis? At Rory, umupo ka lang diyan ng tahimik habang naktatrabaho ang mahahalahang adulto. Excuse me, sir. Ang malina at matatag na boses ni Rory ay humati sa hangin tulad ng matalas na kutsilyo. Lumingon si Cardo, nagulat na naglakas loob ang babae na sumabat. Ang kanyang ekspresyon ay pinahalong pagkalibang at, anong gusto mo bata? Ipagtatanggol mo ba ang nanay mo? Dahan-dahang lumakat si Rory patungo sa mesa. Umalingaw-ngaw ang kanyang ngahakbang sa marmol ng may determinasyon na ikinagulat ng lahat sa silid. Nang makarating siya sa harap ni Cardo, sa unang pagkakataon sa kanyang maikling buhay, tumitik siya ng direkta sa mga mata ng isang adulto na sumusubok na takutin siya. Sir, sabi niya na may kapanatagan na isang dramatikong kaibahan sa kanyang edad. Sinabi ninyo na hindi mababasa ng pinakamahuhusay na tagasalin sa lungsod ang dokumentong iyon. Kumurap si Cardo, nalilito sa kumpiyansa sa boses ng batang babae na ito na dapat ay nanginginig sa takot. Tama, bakit? At ikaw, mababasa mo ba iyon? Ang tanong ay tumama kay Cardo na parang isang hindi inaasahang sampal. Sa buong buhay niya, ginamit niya ang kanyang yaman at posisyon upang takutin ang iba. Gayunpaman, hindi niya kailanman sinabing mayroon siyang tiyak na kaalaman sa akademiko. Ang kanyang yaman ay nagmula sa matalinong pamumuhunan at malupit na desisyon sa negosyo, hindi mula sa mataas na edukasyon. Hindi iyan ang punto, bulong ni Cardo. Nararamdaman sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nawawalan siya ng kontrol sa pag-usap. Hindi ako tagasalin. Kung gayon, hindi rin ninyo ito mababasa. Pahayag ni Rory na may simpleng lohika, ngunit nakakawasak. Iyon ang nagpapababa ng inyong katalinuhan kaysa sa mga doktor na hindi rin magawa. Napahinga si Maya. Sa 12 taon ng kanyang buhay, hindi pa niya nakita ang kanyang anak na hamunin ang isang adulto sa ganitong paraan at tiyak na hindi pa niya nakita ang sinuman, bata man o matanda, na naglagay kay Ricardo Panganiban sa isang hindi komportableng posisyon sa pamamagitan ng simpleng tanong. Naramdaman ni Cardo na namumula ang kanyang mukha, isang pinahalong galit at isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng 10 taon, kahihiyan. Ang 12 taong gulang na batang babae na ito ay kakabunyak lamang ng isang pangunahing pagpapaimbabaw sa kanyang lohika na may brutal na kaliwanagan ng kawalang malay. Iba iyan, sigaw niya. Tumataas ang kanyang boses upang bayaran ang kahinaan ng kanyang argumento. Ako ay isang matagumpay na negosyante. Ang aking halaga ay PHP 525 bilyon. Ngunit ginagawa ba kayong mas matalino niyan? Tanong ni Rory na may parehong hindi matitinag na kapanatagan. Sabi ng aking guro, ang katalinuhan ay hindi sinusukat sa damingang prana mayroon ka, kundi sa kung ano ang alam mo at kung paano mo tratuhin ang iba. Ang katahimikan na sumunod ay napakalalim na naririnig ang tunog ng aircon. Nakita ni Cardo ang kanyang sarili na ganap na nawalan ng armas sa pamamagitan ng simple ngunit perpektong lohika ng 12 taong gulang na batang babae na kakawasak lamang ng kanyang pangunahing argumento ng may katumpakan ng isang siruhano. Tiningnan ni Maya ang kanyang anak na may pinahalong takot at pagmamalaki. Takot dahil alam niya na may kapangyarihan si Ricardo Panganiban na sirain ang kanilang buhay sa isang tawag sa telepono. Pagmamalaki dahil sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak na ipinagtanggol ang kanyang sarili at, sa pagpapalawak, ipinagtanggol ang dangal ng kanilang pamilya. Bukod pa rito, patuloy ni Rory, ang kanyang boses ay naging mas malakas sa bawat salita. Sinabi ninyo na hindi ko mababasa ang dokumento dahil anak akong janitress. Ngunit hindi ninyo kailanman tinanong kung anong nga wika ang aking pinagkadalubhasaan.
Naramdaman ni Cardo ang isang kakaibang kilabot na dumaloy sa kanyang gulugot. Mayroong isang bagay sa paraan ng pagbigkas ni Rory sa mga huling salita na nagbigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Anong mawika ang iyong pinakadalubhasaan? Tanong niya, bagamat hindi siya sigurado kung gusto niyang marinig ang sagot. Tumitik si Rory nang direkta sa kanya na may kumpiyansa na tila impossible para sa isang kasing bata niya. Nagsasalita ako ni Filipino, Advanced English, Basic Mandarin, Conversational Arabic, Intermediate French, Fluent Portuguese, Basic Italian, Conversational German, at Basic Russian. Lumabas ang listahan mula sa kanyang malabi tulad ng isang makapangyarihang litanya. Ang bawat wika ay binihkas ng may katumpakan na nagpababang ang panga ni Cardo. Iyan ay siyam na wika, dagdag ni Rory na may maliit ngunit mapagtagumpay na ngiti. Ilan ang pinakadalubhasaan ninyo? Ginoong Cardo. Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang bombang sasabog. Napadda si Maya, hindi lamang dahil sa gulat na marinig ang kanyang anak na banggitin ang mga wika na kahit siya mismo ay hindi alam na pinakadalubhasaan ng kanyang anak, kundi dahil sa kamalayan na ang dinamikang kapangyarihan sa silid ay ganap na nagbago. Ilang beses binuksan at isinara ni Cardo ang kanyang bibig na parang isda na nasa labas ng tubig. Sa loob ng 51 taon, ginamit niya ang kanyang yaman bilang kalasag at espada. Tinatakot ang iba sa pamamagitan ng kanyang tagumpay sa pananalapi. Hindi pa niya nakita ang kanyang sarili sa isang sitwasyon kung saan isang 12 taong gulang na batang babae ang nakatalo sa kanya ng intelektual sa harap ng publiko. Ano? Paano? Utal niya. Lahat ng kanyang pagmamataas ay naglaho tulad ng singaw. Gusto niyo po bang subukan kong basahin ang inyong dokumento? Tanong ni Rory na may paggalang na sa paanuman ay lalong nakpatindi sa pagkasira nga alok na iyon. Marahil matutulungan ko kung saan hindi magawang madoktor. At noon, napagtanto ni Ricardo Panganiban na nagawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Ganap niyang minamaliit ang maling tao at malapit nang malaman na ang ilang pagkapahiya ay hindi mabibili upang makalabas sa gulo. Si Munting Rory ay babaguhin ang kanyang mundo habang buhay. Ang katahimikan na sumunod sa tanong ni Rory ay napakakapal na tila may pisikal na bigat. Si Ricardo Panganiban, ang pinakamakapangyarihang lalaki sa Pilipinas, ay ganap na naparalisa ng isang 12 taong gulang na babae na kakawasak lamang ang kanyang lohika sa brutal na pagiging simple ng katotohanan. Nanginginig ng kaunti ang kanyang makamay habang pinoproseso ang kanyang naririnig. Siyam na wika, isang batang babae na dapat ay nagpapasalamat sa mga mumonga edukasyon sa publiko ang nagsabi na nagsasalita siyang siyam na wika, mas marami kaysa sa kayang matutunan niya sa buong buhay niya, kahit na may lahat na kayang bilyon-bilyon. Hindi. Impossible iyan. Utal ni Cardo sa wakas. Ang kanyang boses ay tila kakaibang mahina sa opisina na sinadya niyang idisenyo upang makatakot. Saan? Saan mo natutunan ang lahat ng iyan? Tiningnan siya ni Rory na may ekspresyon na pinahalong pasensya at determinasyon, na parang nakpapaliwanag ng isang malinaw na bagay sa isang adulto na hindi nakikinig. Sa pampublikong aklatan ng Quezon City, Ginong Cardo, mayroon silang libreng programa sa wika araw-araw pagkatapos ng klase. Mayroon ding mga video sa internet, libreng app at mga libro na sinuman ay maaring hiramin kung mayroon silang kuryosidad na matuto. Ang bawat salita ay parang isang banayad ngunit nakakawasak na sampal. Napagtanto ni Cardo na habang gumagastos siya ng daan-daang libong piso para sa mga gawa ng sining na walang nakakakita, sa mga eksklusibong restaurant kung saan ipinagyayabang niya ang kanyang yaman, at sa mga relo na mas mahal pa sa taunang sahot ni Maya, ang batang babae na ito ay tahimik na nakabuong kaalaman na hindi niya kailanman mabibili. Tiningnan ni Maya ang kanyang anak na may pinahalong pagkamangha at takot. Alam niyang matalino si Rory,
laging nagdadalan ng magagandang grado sa bahay, gumugugol nga mga oras sa aklatan, ngunit hindi niya kailanman inakala ang lawak ng natutunan ng kanyang anak sa tahimik. Ang mga programang iyon ay pinamumunuan ng mga imigrante na nakatira sa lungsod, patuloy ni Rory na may parehong hindi matitinag na kapanatagan. Si Ginang Lilitan ang nagturo sa akin ng Mandarin tuwing Martes. Si Imam Ahmad ang tumulong sa akin sa Arabic tuwing Huwebes. Si Sarah Medina ang nagtuturo sa akin ng Italian tuwing Sabado. Sila ay mga tao na tulad ni Nanay, may simpleng trabaho ngunit may alam na hindi pangkaraniwang nga bagay. Naramdaman ni Cardo na nasusuka siya. Kakalarawan lamang ng batang babae ng isang network ng pag-aral na hindi niya kailanman alam na umiral. Isang komunidad ng mga tao na automatiko niyang itinuring na mas mababa. Ngunit lumabas na may kaalaman na nakikipagkumpetensya sa mga propesor sa universidad. Ngunit hindi iyan nangangahulugan na mababasa mo ang komplikadong nga akademikong dokumento, sabi ni Cardo, desperado na kumakapit sa anumang pirasong pagiging superior na maari niyang mapanatili. Ang pagsasalita ngang pangunahing wika ay hindi kapareho ngang pag-unawa sa mga espesyal na sinaunang teksto. Tama kayo, tumango si Rory, na ikinagulat niya. Kaya naman nag-aaral din ako sa bahagi nga klasikong wika ngang Universidad ng Pilipinas tuwing weekend. Pinapapasok akong na librarian dahil laging akong nagbabalik ng libro sa oras at hindi kailanman maingay. Ganap na bumaba ang panga ni Cardo, Universidad NG Pilipinas, Sabado NG Umaga, halos walang laman. Nabasa ko na ang tungkol sa comparative linguistics, sinaunang sistemang pagsulat at ebolusyon ng wika sa loob ng nakaraang 2 taon. Nakakatuwa kung paano nakakaugnay ang mga wika sa buong kasasayan. Bumaksak si Cardo sa kanyang upuan na parang may nagtanggal ng lahat ng buto sa kanyang katawan. Ang 12 taong gulang na batang babae na ito ay hindi lamang natuto nga modernong wika, kundi nag-aral ng mga paksa na karaniwang nangangailangan postgraduate degree upang lubos na maunawaan ng mag-isa. 2 taon? Bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Nagsimula ako nung 10 taong gulang ako, sagot ni Rory. Si Nanay ay nagtatrabaho ng double shift para bayaran ang pribadong paaralan ng mga kapatid ko, ngunit nawalan siya ng part-time na trabaho. Nang bumalik ako sa pampublikong paaralan, marami akong libreng oras dahil mas madali ang mga klase. Kaya, nagpasya akong gamitin ang oras na iyon para matutong mga bagay na talagang interesado ako. Ang bawat salita ay parang hampas ang martilyo ng direkta sa ego ni Cardo. Napaktanto niya na habang ipinagyayabang niya ang mataas na edukasyon na nabibili ng kanyang pera, ang batang babae na ito ay nakakuha ng isang edukasyon na mas kahanga-hanga sa pamamagitan ng purong intelektual na kuryosidad at determinasyon. Ipakita mo sa akin, sabi ni Cardo, biglang namamaos ang kanyang boses. Kung talagang alam mo ang lahat ng iyan, ipakita mo. Tiningnan ni Rory ang kanyang ina na kinakabahang tumango at lumapit sa mesa kung saan nakahiga ang misteryosong dokumento na nakpatalo sa 5 pinakaprestihiyosong tagasalin sa lungsod. Kinuha niya ang mga papel ng matatag ang kamay at pinag-aralan ang mga ito sa loob ng isang sandali na tila walang hanggan. Nakita ni Cardo ang kanyang nga mata na gumagalaw sa mga kakaibang karakter, kinikilala ang mga pattern, gumagawa ng mga koneksyon na hindi napansin ng mga eksperto sa universidad. Nakakatuwa, bulong ni Rory, mas para sa kanyang sarili kaysa sa iba, hindi ito isang-isang wika. Ito ay kombinasyon ng ilang sistema ng pagsulat na isinaayos sa mga tematikong layer. Naramdaman ni Cardo na tila nabaliktad ang buong mundo niya. Ano? Ano ang ibig sabihin niyan? Ang dokumentong ito ay nakayos na parang isang linguistic puzzle. Ang bawat talata ay nakasulat sa iba't ibang wika, ngunit ang lahat ng talata ay nagsasalita tungkol sa parehong paksa mula sa iba't ibang kultural na pananaw, na parang mayroong isang taong gustong mapanatili ang parehong karunungan sa iba't ibang tradisyon ng wika. Dahan-dahang lumapit si Maya, nabiyani bagamat takot. Hindi pa niya nakita ang kanyang
Anak na nagsalita ng may autoridad na pang-akademiko tulad nito, hindi pa niya nasasaksihan ang tunay na lawak ng kanyang katalinuhan. Mababasa mo ba? Mababasa mo ba iyan? Tanong ni Maya na pabulong. Inangat ni Rory ang kanyang mamata mula sa dokumento at tumitik ng direkta kay Chardo. Gusto niyo po bang subukan kong basahin, Ginoong Chardo? Naramdaman ni Cardo na tila nakatayo siya sa bingit ng isang bangin. Isang bahagi ng kanyang sarili ang gustong sabihin na hindi. Gustong mapanatili ang ilusyon na ang batang babae na ito ay iyon lamang. Isang batang babae na mapalad na may ilang kabisadong parirala. Ngunit ang isa pang bahagi ng kanyang sarili, ang bahagi na nalibing sa ilalim ng 10 taon ng pagmamataas, ay talagang mausisa upang malaman kung ano ang sasabihin ng hindi pangkaraniwang nilalang na ito. O bulong niya, subukan mo. Itinwon ni Rory ang kanyang pansin pabalik sa dokumento at nagsimulang magbasa. Ngunit ang lumabas mula sa kanyang bibig ay lubos na ikinabigla ni Cardo. Dahil si Rory, ang 12 taong gulang na anak ng isang janitres, ay nagsimulang magbasa ng unang talata sa perpektong klasikong Mandarin. Ang kanyang pagbigkas ay walang kamali-mali na may mga tono na nagpapakita hindi lamang ng kaalaman sa wika, kundi isang malalim na pag-unawa sa mga kultural na nuances nito. Ang masalita ay dumaloy mula sa kanyang malabitulad ng sinaunang musika, puno ng hulugan at autoridad na tila imposible sa isang kasing bata niya. Napipisi Cardo na nakabuka ang bibig. Ang kanyang ekspresyon ng pangungutya ay naging ganap na pagkabigla na hindi niya kailanman malilimutan. Sa loob ng 51 taon, nagpapatakbo siya sa ilalim ng paniniwala na ang tunay na edukasyon, ang tunay na katalinuhan ay magagamit lamang sa mga makakabayat nito. Winasak lamang ng batang babae na ito ang paniniwalang iyon. Gayunpaman, hindi huminto si Rory Duan. Nang matapos niya ang unang talata sa Mandarin ng walang paginto, lumipat siya sa ikalawang talata at nagsimulang magbasa sa klasikong Arabic na may parehong sobrenatural na likas. Ang mga salita ay lumabas mula sa kanyang bibig na may musikalidad na nagparamdam kay Cardo na parang nasasaksihan niya ang isang bagay na impossible. Hindi ito isang batang babae na bumibigkas ng mga kabisadong parirala. Ito ay isang tunay na akademiko na naunawaan hindi lamang ang mga salita, kundi ang kultural at historical na konteksto sa likod ng bawat ekspresyon. Inilagay ni Maya ang kanyang kamay sa kanyang puso. Nagsimulang mamuo ang ngaluha sa kanyang nga mata. Ang kanyang anak, ang kanyang munting Rory, na tumutulong mahugas ng pinggan pagkatapos ng hapunan at gumagawa ng takdang aralin sa mesa sa kusina sa ilalim ng kumukurap na bombilya, ay nagpapakita ngang antas ng kaalaman na nakikipagkumpetensya sa mga propesor sa universidad. Nagpatuloy si Rory sa ikatlong talata. Sa pagkakataong ito ay nagsasalita sa tunong ng sinaunang Sanskrit. Hindi alam ni Cardo kung ano ang sinasabi niya, ngunit naririnig niya ang paggalang sa kanyang boses na parang naunawaan niya hindi lamang ang mga salita, kundi ang espiritual at pilosopikal na bigat na dalangamga ito. Sa bawat wikang pinakadalubasaan ni Rory, lumalaki ng husto ang kahihiyan ni Cardo. Napagtanto niya na sa loob ng 10 taon ay ipinagyayabang niya ang kanyang mataas na edukasyon sa harap ng mga empleyado tulad ni Maya. Ngunit mas marami pang alam ang anak ni Maya tungkol sa halos anumang akademikong paksa kaysa sa kailanman niya malalaman. Ang kanyang mundo ng katiyakan ay gumuho, salita sa salita, wika sa wika. Binasa ni Rory ang ika-4 na talata sa tunok ng sinaunang Hebrew. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng ibang kalidad na nagpapakita ng malalim na paggalang sa tradisyon na kinakatawan niya. Pagkatapos ay ang ika-5 talata sa klasikong Persian na sinundan ng ika-6 na talata sa medieval Latin. Nang matapos siyang magbasa, inangat ni Rory ang kanyang mata mula sa dokumento at tumitik ng direkta kay Cardo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga empleyado ng serbisyo, walang pagpapakumbaba sa mga matang nakatingin sa kanya.
mayroong isang bagay na hindi pa niya nakita na nakatuon sa kanya. Isang malalim, sinaunang, matalino na katalinuhan na matagal nang nakatago sa likod ng kahirapan sa ekonomiya at kabataan. Gusto niyo po bang isalin ko ang buong kahulugan nito, Ginong Chardo? Tanong ni Rory na may kapanatagan na isang dramatikong kaibahan sa panginginig na kumalat sa lahat ng naroron. Sinubukan ni Cardo na magsalita, ngunit tanging tuno lamang ng pagkautal ang lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula dahil sa galit, patungo sa puti dahil sa ganap na pagkabigla. Nanginginig ang kanyang makamay at nararamdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod bagamat nakaon ang aircon ng opisina. Lumapit si Maya sa kanyang anak na may luha na dumadaloy sa kanyang piski. Rory, paano? Saan mo natutunan ang lahat ng ito? Ngumiti si Rory sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang buong sitwasyong ito. Ngunit ito ay isang ngiti na may karunungan na tila imposible para sa isang kasing edad niya. Nanay, sagot niya na ang boses ay biglang nakaroon ng dignidad na hindi pa kailanman narinig ni Cardo sa kanyang opisina. Laging sinasabi ni nanay na ang edukasyon ang tanging bagay na hindi kailanman maaaring kunin sa akin ng sinuman. Kaya, nagpasya akong kunin ang lahat na edukasyon na makikita ko, hindi mahalaga kung libre ito o kung kailangan itong makuha sa pampublikong aklatan. Ang mga salitang iyon ay parang patalim ng direkta sa puso. Napagtanto niya na ang batang babae na ito ay nakamit ang mas marami sa pamamagitan ng libreng mapagkukunan at personal na determinasyon kaysa sa nakamit niya sa milyon-milyong piso at elite na koneksyon. Sa wakas, nahanap ni Cardo ang kanyang boses bagamat ito ay parang namamaos at mahina. Ano ang sinasabing dokumento? Maingat na inilagay ni Rory ang dokumento sa ibabaw ang mesa na gawa sa marmol ng puno ng pagalang, na parang ito ay isang mahalagang kayamanan. Ang kanyang nagalaw ay biglang naiba. Hindi na niya taglay ang nakayukong postura ang isang batang babae na sumusubo na hindi mapansin, kundi ang tuwid na postura ang isang taong nakakaalam ng sarili niyang halaga sa intelektual. Ang dokumento ay nagsasalita tungkol sa tunay na katangian ng karunungan at yaman. Simula ni Rory, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Sinasabi nito na ang tunay na karunungan ay hindi naninirahan sa mga gintong palasyo, kundi sa isang mapagpakumbabang puso. Na ang tunay na yaman ay hindi binibilang sa mga barya, kundi sa kakayahang makita ang dangal sa bawat kaluluwa. Ang bawat salita ay parang pana na direktang nakatutok sa kaluluwa ni Cardo. Napagtanto niya na ang dokumento ay hindi lamang isang linguistic puzzle, kundi isang salamin na eksaktong nagpapakita kung ano ang naging siya at kung ano ang nawala sa proseso. Sinasabi nito na sinuman ang nakakaramdam ng pagiging superior dahil sa kanyang pag-ari ay ang pinakamahirap sa lahat ng tao. Dahil nawalan siyang kakayahang kilalanin ang liwanag sa ibang tao, patuloy ni Rory, direktang nakatingin kay Cardo habang nagsasalita. Et ano pa, Rory? Bulong niya, bagamat isang bahagi ng kanyang sarili ang hindi gustong marinig ang sagot, na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kakayahang hamakin ang ibang tao, kundi sa kakayahang buhatin sila. At na kapag nalaman ng isang makapangyarihang tao na nabulag siya sa karunungan na nakapalibot sa kanya, iyon ang sandali ng kanyang tunay na pagising o ngang kanyang walang hanggang sumpa. Ang silit ay naging lubos na tahimik nang matapos si Rory. Napagtanto ni Cardo na hindi lamang siya napahiya ng isang 12 taong gulang na babae. Siya ay hinusgahan nito at natakpuang kapos sa lahat ng aspetong tunay na mahalaga. Nakaharap niya ang kanyang sariling kaluluwa at hindi niya nagustuhan ang kanyang nakita. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ni Rory ay napakalalim na naririnig ni Cardo ang tibok ng kanyang sariling puso na umalingaw-ngaw tulad ng tambol ng digmaan sa kanyang matainga. Sa unang pagkakataon sa 51 taon kanyang buhay, nakita niya ang kanyang sarili na ganap na walang masabi, walang depensa, walang kalasag ng pagmamataas na maingat niyang binuo sa loob ng 10 taon. Nanginginig ang kanyang makamay habang hinahawakan ang gilid ng kanyang mesa na gawa sa marmol.
Sinusubukang humanap ng isang bagay na matatag sa isang mundo na biglang naging likido at hindi matatag. Ang batang babae na nakatayo sa harap niya ay hindi na lamang basta anak ng isang janitress. Siya ay isang brutal na salamin na nagpapakita ng lahat ng nawala sa kanya, lahat ng hindi niya kailanman naging, at lahat ng hindi niya kailanman mabibili sa kanyang fehespe 1 bilyon. Sino? Sino ka ba talaga? Bulong ni Cardo. Halos hindi marinig ang kanyang boses sa opisina na idinisenyo niya para takutin, ngunit ngayon ay tila isang bilangguan ng kanyang sariling pagkakagawa. Tiningnan siya ni Rory na may ekspresyon na pinahalong habag at karunungan na tila imposible sa isang 12 taong gulang. Ako po ay eksaktong kung ano ang nakikita ninyo, Ginoong Cardo. Ako po si Rory, anak ni Nanay Maya, isang estudyante sa pampublikong paaralan at isang taong naniniwala na ang lahat ay nararapat tratuhin ng may dangal. Ang bawat salita ay parang patak na asido na bumabagsak sa kaluluwa ni Cardo. Napagtanto niya na sa buong buhay niya ay pinahalon niya ang mga panlabas na label sa tunay na halagang tao. Hinusgahan niya si Maya mula sa kanyang uniforme sa paglilinis ng hindi kailanman tinanong kung anong uringang ina ang maaring magpalaki ng isang hindi pangkaraniwang anak na babae tulad nito. Ipinapalagay niya na ang kahirapan sa ekonomiya ay katumbas ng kahirapan sa intelektual, samantalang ang patunayang kabaliktaran ay nasa harap niya sa loob ng maraming taon. Lumapit si Maya sa kanyang anak at inilagay ang kanyang kamay ng protektibo sa balikat nito. Halika na, oras na para umalis tayo, bulong niya ng mahina, malinaw na nag-alala sa mga posibleng kahihinatnan ng nangyari. Hindi, sabi ni Cardo bigla. Ang kanyang boses ay namamaos sa emosyon. Pakiusap, huwag kayong umalis. Ang ina at anak ay tumingin sa kanya ng gulat. Sa loob ng 8 taon, hindi kailanman humingi ng tulong si Cardo kay Maya, hindi kailanman nagpakita ng kaunting paggalang sa kanyang schedule, pangangailangan o batayang pagkatao. Kailangan ko. Kailangan kong maunawaan, patuloy ni Cardo, nagpupumilit sa mga salita na hindi pa niya kailanman nabibikas. Paano nalalaman ng isang 12 taong gulang na babae ang mas marami kaysa sa akin tungkol sa lahat ng bagay? Nagpalitan ng tingin si Rory at ang kanyang ina na halos hindi nakikita ang pagtango at lumapit sa upuan sa harap ng mesa ni Cardo. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng opisina na iyon, isang taong hindi milyonaryo ang nakaupo bilang katumbas sa harap ng may-ari ng isang imperyo ng negosyo. Hindi ko po alam ang mas marami kaysa sa inyo sa lahat ng bagay, Ginoong Cardo, sagot ni Rory na may brutal na katapatan. Alam ninyo po ang tungkol sa negosyo, tungkol sa paggawang pera, tungkol sa pamamahala ng kumpanya. Iyan po ay makakayahan na wala ako. Gayunpaman, patuloy niya at naramdaman ni Cardo na paparating ang isang nakakawasak na ngunit. Ngunit hindi ninyo kailanman natutunan ang tungkol sa mga bagay na tunay na mahalaga, hindi ninyo kailanman natutunan ang tungkol sa paggalang, tungkol sa pagpapakumbaba, tungkol sa pagtingin sa pagkatao sa ibang tao, at iyan po ang pinakamahalagang aral sa lahat. Naramdaman ni Cardo na parang bawat salita ay isang direktang suntok sa sikmura, at natutunan mo na iyon. Si nanay ko po ang nagturo niyan sa akin, sagot ni Rory ng simple na katingin kay Maya ng may tunay na pagmamahal. Nagtatrabaho po siyang 16 na oras sa isang araw para bigyan kami ng disenteng buhay ng mga kapatid ko. Hindi kailanman nagreklamo, hindi kailanman nagsalita ng masama tungkol sa mataong, hindi patas ang pagtrato sa kanya, laging nakakahanap ng oras para tulungan ako sa mga takdang aralin kahit pagod na pagod siya. Naramdaman ni Maya ang magaluha na namumuo sa kanyang mga mata nang marinig ang kanyang anak na naglalarawan, kanyang mga sakripisyo ng napakalinaw at nagpapahalaga. Alam niyo po ba kung ano ang itinuro sa akin ni nanay na mas mahalaga kaysa sa lahat 9 bilyon ninyo? Tanong ni Rory, direktang nakatingin kay Cardo. Itinuro niya po na ang tunay na yaman ay ang kakayahang iparamdam sa ibang tao na mahalaga sila.
Itinuro niya po na ang katalinuhan na walang kabutihan ay isang edukadong kalupitan lamang. At itinuro niya po na kahit gaano kaliit ang mayroon ka sa material na bagay, lagi kang makakapili na tratuhin ang ibang tao ng may dangal. Ang bawat aralin ay parang isang banayad ngunit nakakawasak na sampal. Napaktanto ni Cardo na si Maya na itinuring niya na parang hindi nakikita sa loob ng 8 taon ay nakpalaki ng isang pilosopo sa isang simpleng bahay, samantalang nakolekta siya nga mga mamahaling bagay sa kanyang walang laman na mansyon. Ngunit nagtrabaho ako sa buong buhay ko para makarating ako sa kinalalagyan ko. Mahinang pagtutol ni Cardo, kumakapit sa huling malabi ngang kanyang sariling imahe. Nagtayo ako ngang isang imperyo mula sa wala. At iyan po ay kahanga-hanga. Pagsang-ayon ni Rory na ikinagulat niya sa kanyang prangka, ngunit ang tanong ay, para saan ninyo po ito itinayo? Para tulungan ang ibang tao, para gawing mas magandang lugar ang mundo, o para lang po makaramdam ng pagiging superior sa mga taong tulad ni nanay ko? Ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang isang bombang naghihintay sumabog. Binuksan ni Cardo ang kanyang bibig upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit napagtanto niya na wala siyang sagot na hindi magpapamukha sa kanya na isang makasariling halimaw na marahil ay siya nga. Hindi ko alam, sa wakas ay umamin siya, ang kanyang boses ay nabasag sa pinakatapat na pag-amin na nagawa niya sa loob ng 10 taon. Iyan po ang pagkakaiba sa pagitan natin, Ginoong Cardo, malumanay na sabi ni Rory. Hindi ninyo kailanman tinanong kung bakit kayo naktayo ng imperyo. Laging ko po tinatanong kung bakit ko pinag-aralan ang bawat bagong wika, binabasa ang bawat bagong libro, pinag-aralan ang bawat bagong paksa. At ano ang sagot mo? Dahil gusto kong maunawaan ang mundo ng sapat upang makatulong na baguhin ito. Dahil naniniwala ako na ang edukasyon ay isang kasangkapan para sa katarungan, hindi para sa pagmamataas. At dahil gusto kong igalang ang mga sakripisyo na ginawa ni nanay sa pamamagitan ng pagbibigay, ngang layunin sa lahat ng natutunan ko. Naramdaman ni Cardo ang isang kakaibang bagay na gumagalaw sa kanyang dibdib. Isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Ito ay isang pinahalong malalim na kahihiyan at isang bagay na maring paggalang. Hindi siya sigurado, ngunit alam niya na sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon ay naramdaman niya na nasa harap siya ng isang taong tunay na superior sa kanya, hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong niya, at nagulat siya sa tunay na pagiging mahina sa kanyang sariling boses. Pinag-aralan siya ni Rory sa loob ng mahabang sandali na parang sinusuri kung ang tanong ay tapat o isa lamang manipulasyon. Lumabas na nagpasya siyang tapat ito. Una, sabi niya, kailangan niyo pong humingi ng tawad kay nanay ko hindi lamang para sa araw na ito, kundi para sa 8 taon ng pagtrato sa kanya na parang hindi nakikita. Tiningnan ni Cardo si Maya na sinundan ang buong pag-usap na may pinahalong takot at pagkabihani. Sa loob ng 8 taon, siya ay isa lamang janitress para sa kanya. Hindi niya kailanman alam ang kanyang buong pangalan, hindi kailanman tinanong tungkol sa kanyang pamilya, hindi kailanman kinilala ang kanyang batayang pagkatao. Maya, simula niya, nanginginig ang kanyang boses. Humihingi akong tawad. Patawad sa lahat ng mataong itong pagtrato sa iyo na parang hindi ka tunay na tao. Patawad sa hindi kailanman pagtatanong tungkol sa iyong buhay, hindi kailanman kinikilala na mayroon kang pamilya, mga pangarap, mga pag-asa, at lalo akong humihingi ng tawad sa pagpapahiya sa iyo sa harap ng iyong anak ngayon. Napahinga si Maya. Sa 8 taon kang pagtatrabaho, hindi kailanman binanggit ni Cardo ang kanyang pangalan, lalo na ang huminging kang tawad para sa anuman. Ngunit hindi sapat ang paghingi ng tawad, patuloy ni Rory ng walang paghinto. Madali ang makasalita. Ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng aksyon. Anong uri nga aksyon? Kailangan ninyong baguhin ang paraan ng pagtrato sa lahat ng inyong empleyado. Kailangan ninyong matuto ang kanilang pangalan, unawain ang kanilang buhay,
kilalanin ang kanilang pagkatao. Kailangan ninyong gamitin ang inyong yaman upang buhatin ang ibang tao sa halip na hamakin sila. Ngunit hindi ko alam kung paano gawin iyon. Pag-amin ni Cardo, nararamdaman na parang isang nawawalang bata. Kung gayon, matuto kayo, sagot ni Rory na may parehong determinasyon na ginamit niya upang matutong siyam na wika. Kaya kayong turuan ni nanay ko. Mas marami siyang alam tungkol sa tunay na pamumuno kaysa sa lahat na libro sa negosyo na nabasa ninyo. Tiningnan ni Cardo si Maya na may bagong mamata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, tunay niya itong nakita. Nakita ang isang babae na nakpalaki ngang isang hindi pangkaraniwang anak na babae habang nagtatrabaho sa isang nakakapagod na trabaho. Nakita ang isang taong nagpapanatili ng kanyang dangal sa kabilang ng maraming taon ng pagkapahiya. Nakita ang isang tunay na pinuno na matagal nang nasa ilalim ng kanyang ilong. Maya, sabi niya ng mahina, gusto mo ba akong tulungan? Turuan ako kung paano maging mas mabuti. Tiningnan siya ni Maya sa loob ng mahabang sandali. Sinusuri kung ang pagbabago na ito ay tapat o pansamantala lamang. Sa wakas ay dahan-dahan siyang tumango. Ngunit may mga kondisyon. Anuman ang gusto ninyo, agad na sagot ni Cardo. Una, kailangan ni nanay kong tunay na trabaho na may disenteng sahod at pagalang, hindi na paglilinis ng banyo para sa isang lalaki na kayang magbayad ng 100 empleyado. Sang-ayon. Pangalawa, magtatatag kayong programa na scholarship para sa mga batang tulad ko, matatalinong bata mula sa mga pamilyang manggagawa na nararapat ng tunay na pagkakataon. Sang-ayon. Pangatlo, matututo kayo ng kahit isang bagong wika para maunawaan ang pakiramdam ng maging isang mag-aral muli. Kumurap si Cardo, nagulat sa kondisyong iyon. Anong wika? Ngumiti si Rory sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang buong sitwasyong ito. Ituturo ko po sa inyo ang Mandarin tuwing Martes pagkatapos ngang trabaho sa pampublikong aklatan ng Quezon City. Ang ideya ni Ricardo Panganiban, ang pinakamayaman na tao sa Pilipinas na nag-aaral ngang wika sa pampublikong aklatan, ay napakarevolusyonaryo na tila halos imposible. Ngunit habang tinitingnan niya ang hindi pangkaraniwang batang babae na ito at ang kanyang matatag na ina, napagtanto niya na marahil iyon ang uri ng imposibilidad na kailangan niya sa kanyang buhay. Nakasundo ba tayo? Tanong ni Rory. Iniabot ang kanyang maliit ngunit matatag na kamay. Tiningnan ni Cardo ang kamay ng batang babae sa loob ng isang sandali. Alam niya na ang pagkamay sa kanya ay ganap na magbabago kung sino siya bilang isang tao. Pagkatapos, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, gumawa siyang desisyon batay hindi sa pera o kapangyarihan, kundi sa pag-asa na maging isang taong nararapat igalang. Mahigpit niyang kinamayan si Rory. Nakasundo tayo, sabi niya. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya na nagawa niya ang isang bagay na tunay na mahalaga. Nagsimula na ang pagbabago. 3 araw pagkatapos ang pagpupulong na nagpabago sa lahat, nakita ni Ricardo Panganiban ang kanyang sarili na gumagawa ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala sa buong buhay niya. Naghihintay siya ng kinakabahan sa lobi ng pampublikong aklatan ng Quezon City, isang gusali na dumaan na siya ng 10 taon nang hindi pinapansin. Nanginginig ang kanyang makamay habang hawak ang isang pangunahing kuwaderno na binili niya sa isang stationery store sa kapitbahayan. Nararamdaman niya na parang isang first-day student na naghihintay na makilala ang pinakakakatakot na guro. Ang kaibahan ay hindi maaring mas dramatiko. Sa loob ng 51 taon, nagpapatakbo si Cardo mula sa mga glass tower, mga marmol na opisina at mga meeting room kung saan ang bawat bagay ay mas mahal pa sa taunang sahod ng isang ordinaryong pamilya. Ngayon, nakatayo siya sa isang pampublikong espasyo na papalibutan ng mga bata na gumagawa ng takdang aralin, mga matatanda na nagbabasa ng pahayagan, at mga nanay na karga ang mga sanggol habang nakahanap ng libro. Ito ay isang mundo na ganap na naiba sa kanya. Isang mundo na umiral na kahanaing kanyang bula na pribilehiyo nang hindi niya kailanman napagtanto. Ginoong Cardo,
Ang pamilyar na boses ay nakpabalik sa kanya mula sa kanyang balisang pagmumuni-muni. Lumingon siya at nakita si Rory na papalapit sa kanya na may school bag na puno na libro at isang kitty na profesional ang ngunit mainit. Hindi na niya suot ang luma niyang uniforme sa paaralan na suot niya sa kanilang unang pagpupulong, ngunit ang kaswal na damit pang weekend, bagamat malinaw na hindi mahal, ay malinis at maingat na pinagsama. Rory, sagot ni Cardo at nagulat sa kung gaano natural ang tunog ng pagbanggit ng kanyang pangalan ng may tunay na paggalang. Salamat sa paggawa nito. Handa na ba kayo para sa unang aralin? Tanong ni Rory habang itinuturo ang isang study table na puno ng mga estudyante ng iba't ibang edad. Sa totoo lang, natatakot ako, pag-amin ni Cardo, isang pag-amin na imposible isang linggo na ang nakalipas. Hindi pa ako naging estudyante mula noong kolehiyo at iyan ay 30 taon na ang nakalipas. Ginabayan siya ni Rory sa isang mesa sa bahaging wika, isang lugar na hindi kailanman alam ni Cardo na umiral. Ang madingding ay puno nga poster ng mga alpabetong iba't ibang wika. Ang mamapang mundo ay nakmamarkang nga pamilyang wika at isang iskedyuleng libreng klaseng 10-10 iba't ibang wika. Ang lahat ng ito ay libre. Tanong ni Cardo na may tunay na hindi paniniwala. Ganap na libre, sagot ni Rory habang inaayos ang pangunahing materyales sa Mandarin sa mesa. Naniniwala ang lungsod na ang edukasyon ay dapat na accessible sa lahat, hindi lamang sa mga makakabayad. Ang pahayag na iyon ay tumama kay Cardo na parang isang banayad na sampal. Sa loob ng 10 taon, inakala niya na ang kalidad na edukasyon ay isang pribilehiyo na binibili. Ngunit lumabas na magagamit ito ilang blok lamang mula sa kanyang opisina sa buong panahon na iyon. Magsisimula tayo sa mga batayan, anunsyo ni Rory habang binubuksan ang isang luma ngunit maayos na aklat-aralin. Ang 4 na tonong Mandarin ay napakapangunahin. Kung wala iyon, ang isang salita ay maaring mga hulugan ng ganap na ibang bagay. Sa loob ng susunod na oras, naranasan ni Cardo ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa 10 taon. Ang ganap na pagpapakumbaba dahil sa pagiging ganap na walang alam sa isang paksa. Si Rory ay isang pasensyoso ngunit mapagtanong na guro na nagwawasto sa kanyang pagbigkas na may parehong autoridad sa akademya na ipinakita niya sa pagsasalin ng mistikal na dokumento. Sinubukan ni Cardo na ulitin ang tono. Ang kanyang boses ay tila awkward at magaspang kumpara sa musikal na likas ni Rory. Mas mahusay, pinasigla siya ni Rory pagkatapos ng 10 pagtatangka. Tandaan, ang unang tono ay mataas at patag, na parang kumakanta ng isang notang pinananatili. Napagtanto ni Cardo na pinapawisan siya dahil sa mental na pagsisikap, isang bagay na pinagkadalubhasaan ng 12 taong gulang na batang babae na ito nang walang anumang halatang pagsisikap. Ito ay isang aralin sa pagpapakumbaba na mas malalim kaysa sa anumang pagkalugi sa pananalapi na naranasan niya. Maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Sabi ni Cardo habang nagpapahinga. Siyempre. Paano mo ginagawa iyan? Paano ka nakapagtuturo ng may ganoong pasensya sa isang taong trinato ka ng napakasama? Maingat na isinasaalang-alang ni Rory ang tanong bago sumagot. Dahil naniniwala ako sa ikalawang pagkakataon at dahil ang pagtuturo ay isang paraan ng paggalang sa lahat ng mga guro na naging pasensyoso sa akin. Ngunit hindi ka ba galit? Hindi ka ba nakakaramdam ng pout? Galit ako, pag-amin ni Rory ng tapat. Napakagalit. Ngunit itinuro ni nanay na ang galit ay parang pahawak ng mainit na baga na may intensyon na ihagis ito sa ibang tao. Sa huli, ikaw ang masusunog. Ang karunungan nga salitang iyon mula sa isang taong maaring maging apo niya ay tumama kay Cardo ng malalim. Napagtanto niya na hawak niya ang mainit na baga ang pagmamataas at pagamak sa loob ang 10 taon, sinusunog ang kanyang sarili ng hindi niya nalalaman. Magpatuloy tayo, sabi niya, determinadong igalang ang pasensya ng kanyang batang guro sa pamamagitan ng tapat na pagsisikap.
Habang awkward siyang nagpapatuloy sa mga pangunahing karakter ng Mandarin, naging mulat si Cardo sa kanyang kapaligiran. Sa katabing mesa, isang matandang babae ang tumutulong sa isang bata sa matematika. Sa isa pang mesa, isang grupo nga teenager ang tahimik na nag-aaral para sa isang pagsusulit. Sa computer section, ang mga adulto ay natututo ng mga pangunahing kasanayan sa digital. Ito ay isang mikrokosmos ngang pag-aaral at paglago na umiral na kahanaing kanyang mundo ngang luho ng hindi niya kailanman napagtanto. Napagtanto niya na nabuhay siya sa isang bula na napakakapal kaya't ganap niyang nawala ang paningin sa pagkatao na nakapalibot sa kanya. Rory, sabi niya ng mahina, mari ko bang makilala ang ilan sa iyong iba pang mga guro? Kumislap ang mga mata ni Rory. Talaga po sir, gustong-gusto ko po. Ginabayan siya ni Rory sa paligid na aklatan. Ipinakilala siya sa hindi pangkaraniwang komunidad ng mga voluntaryong tagapagturo na nagpapatakbo sa ilalim ng kanyang ilong salop ng maraming taon. Nakilala niya si Imam Ahmad, isang Syrian refugee na nagtuturo ng Arabic habang nagtatrabaho bilang isang taxi driver. Si Ginang Lilitan, isang retiradong propesor na naging lecturer sa Beijing bago lumipat upang makasama ang pamilya. Si Sarah Medina, isang domestic helper na nagtuturo ng Italian tuwing weekend. Ang bawat pagpapakilala ay parang isang banayad na hampas sa kanyang dating pananaw sa mundo. Ang mataong ito, na automatiko niyang hinahamak bilang mamanggagawa sa serbisyo, ay lumabas ng mga magagaling na tagapagturo na may kamanghamanghang na kwento ng pagiging matatag at kaalaman. Dr. Ahmad, sabi ni Cardo, ginagamit ang titulo na sinabi ni Rory na karapat-dapat siya. Sabi ni Rory, nagtuturo kayo ng klasikong Arabic. Ngumiti si Imam Ahmad ng mainit. Isang karangalan na panatilihing buhay ang wika. Sa aking bansa, propesor ako ng panitikan sa universidad. Dito, taxi driver ako, ngunit ang wika ay nabubuhay sa puso. Naramdaman ni Cardo ang kirot ng kahihiyan na alalahanin kung ilang beses. Siyang sumakay na taxi na minamaneho nga mga lalaki tulad ni Imam Ahmad ng hindi kailanman nagtatanong tungkol sa kanilang nakaraang buhay, ang kanilang manawala, ang kanilang tahimik na kontribusyon sa komunidad. Maari mo ba akong turuan ng Arabic din? Tanong niya ng mahiyain. Isang karangalan, sagot ni Imam Ahmad at nakita ni Cardo ang mga luha na namumuo sa kanyang mga mata. Matagal na mula nang may humiling sa akin na magturo para sa simpleng pagmamahal sa kaalaman. Nang matapos niya ang kanyang unang aralin sa Mandarin, naramdaman ni Cardo ang pagod sa physical at mental, ngunit kakaibang puno din ngang enerhiya. Sa loob ngang 10 taon, inakala niya na tapos na siyang matuto na kumpleto na ang kanyang edukasyon. Ang malaman na kaya pa rin niyang magpumiglas sa mga bagong konsepto. Kaya pa ring maramdaman ang kasiyahan sa pagpapagaling ng isang bagay na mahirap ay isang hindi inaasahang revelasyon. Parehong oras sa susunod na linggo. Tanong ni Rory habang inaayos ang kanyang materyales. Siyempre, sagot ni Cardo ng walang pag-aalinlangan. At Rory, salamat. Hindi lamang para sa aralin sa wika, kundi dahil sa pagpapakita sa akin ngang isang mundo na napabayaan ko. Hindi niyo po ito pinabayaan, malumanay na pagwawasto ni Rory. Hindi niyo lang po alam na umiiral ito. Ngayon, alam niyo na, at maaari na kayong pumili kung ano ang gagawin sa kaalamang iyan. Habang nagmamaneho pauwi si Cardo sa kanyang mansyon ng gabing iyon, ganap na napuno ang kanyang isip ngang nga aralin ng araw na iyon. Hindi lamang ang aralin sa Mandarin, kundi ang mas malalim na mga aralin tungkol sa komunidad, pagpapakumbaba, at ang yaman ng kaalaman na umiral sa mga lugar na hindi niya kailanman inakalang hahanapin. Kinabukasan, gumawa si Cardo ng isang bagay na ikinagulat ng buong executive team niya. Nagdaos siyang emergency meeting, hindi para talakayin ang mga kita o pagpapalawak, kundi para pag-usapan ang corporate social responsibility.
Gusto kong magtatag tayo ng full scholarship program para sa mga estudyante mula sa mga pamilya ng manggagawa, anunsyo niya sa kanyang mga nagulat na executive. At gusto kong suportahan natin ang mga programa sa wika sa mga pampublikong aklatan sa buong lungsod. Ilan ang return on investment niyan? Tanong ng kanyang finance director na may malinaw na pagkalito. Ang return ay na nabubuhay tayo sa isang mas mahusay na lipunan, sagot ni Cardo na ikinagulat niya sa pananalig sa kanyang boses. Ang return ay natitigil tayo sa pagsasayang ng talento ng tao dahil sa aksidente ng kapanganakan. Nagpalitan ng tingin ang kanyang ma-executive na nag-aalala, malinaw na iniisip na nabaliw na ang kanilang boss. Ngunit hindi na alintana ni Cardo kung ano ang inisip ng lalaking naging kasabwat ng kanyang pagmamataas nun. Sa parehong linggo, tinupat niya ang isa pa niyang pangako. Si Maya ay opisyal na inupahan bilang Human Development Director na may sahod na 10 beses ng kanyang natatanggap bilang janitress. Ang kanyang unang tungkulin ay magtrabaho kasama si Cardo upang kilalanin at paunlarin ang mga nakatagong talento sa lahat ng empleyado ng kumpanya. Maya, sabi ni Cardo sa kanilang unang opisyal na pulong, gusto kong ituro mo sa akin ang lahat ng sinabi ni Rory na alam mo tungkol sa tunay na pamumuno. Si Maya, na nag-adjust pa sa kanyang bagong opisina at katayuan, ay tumingin sa kanya na may pinahalong determinasyon at pagkabahala. Ginoong Cardo, ang tunay na pamumuno ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan sa ibang tao. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng kapangyarihan na buhatin ang ibang tao. Ituro mo sa akin, simpleng sabi ni Cardo. At doon nagsimula ang isang edukasyon na mas mahalaga kaysa sa lahat ng university degrees at masters sa negosyo na mabibiling pera. Isang edukasyon tungkol sa pagkatao, pagpapakumbaba, at ang responsibilidad na kaakibat ng tunay na pribilehiyo. Sa unang pagkakataon sa lupkang 10 taon, natutunan ni Ricardo Panganiban ang mga aralin na tunay na mahalaga. 6 na linggo pagkatapos ng pagpupulong na nagpabago sa lahat, nakita ni Ricardo Panganiban ang kanyang sarili na humaharap sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang tahimik, ngunit determinadong paghihimagsik mula sa kanyang pinakamalapit na bilok ng kaibigan sa lipunan, ang eksklusibong business club sa Makati, kung saan siya nanananghalian tuwing Biyernes sa loob ng nakaraang 15 taon, ay biglang naging isang kaaway na teritoryo. Cardo, kailangan nating mag-usap, sabi ni Antonio Tonyo Soriano, ang haring langis at isa sa kanyang pinakamatagal na kasosyo sa golf, habang umuupo ng mabigat sa harap niya sa pribadong dining room ng club. Ang kanyang mata ay may tigas ng isang taong dumating upang mamagitan. Siyempre, Tonyo, ano ang gusto mong pag-usapan? Sagot ni Cardo, bagamat perpekto niyang nahulaan ang direksyon ng pag-usap na ito. Tungkol sa iyong kakaibang pag-ugali kamakailan, simula ni Tonyo habang iniikot ang kanyang paape 15,000 na basong alak, pinag-usapan kang buong lungsod. Sinasabi nila na nag-aral ka na wika sa pampublikong aklatan, na nag-promote ka na isang janitress sa executive position, na gumastos ka na milyon-milyon para sa scholarship ng mga mahihirap na bata. Ang lahat ng iyon ay totoo, mahinahong kumpirma ni Cardo, nagpatuloy sa kanyang tanghalian na parang pinag-uusapan nila ang panahon. Baliw ka ba? Singit ni Francis Tisoy Hidalgo, ang tagapagmana ng isang pharmaceutical empire. Ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala, isang janitress na naging executive. Nag-aaral ka sa pampublikong aklatan kasama ang mga ordinaryong tao? Naramdaman ni Cardo ang pamilyar na kirot ng inis, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nakatuon sa mga humahamon sa kanya, kundi sa kanyang sariling nakaraang pag-ugali na nakikita sa kanyang matagal ng mga kaibigan. Si Maya ay mas matalino at may mas mahusay na kakayahan sa pamumuno kaysa sa karamihan ng mga executive na nakilala ko, mahinahong sagot ni Cardo. At nag-aral ako ng Mandarin at Arabic kasama ang mga kamangha-manghang guro na nagtatrabaho bilang mga taxi driver at domestic helper.
Kamanghamanghang guro na nagtatrabaho bilang taxi driver. Tumawa si Tonyo ng malupit. Cardo, ganap mong nawala ang iyong pananaw. Ang mga taong iyon ay hindi tunay na guro. Sila ay magatalunan na hindi makapagpanatilingang trabaho sa kanilang sariling bansa. Ang pahayag na iyon ay tumama kay Cardo na parang isang sampal. Ito mismo ang uringang komento na gagawin niya. 6 na linggo na ang nakalipas at ngayon ay tila hindi lamang hangal, kundi malupit at hindi makatao. Tonyo, si Dr. Ahmad ay may posisyon sa Arabic Literature sa Universidad ng Damascus bago wasakin ng digmaan ang kanyang bansa. Sagot ni Cardo, ang kanyang boses ay nagkaroon ng katalinuhan na bihira niyang marinig mula sa kanyang makaibigan. Si Ginang Lilitan ay direktor ng Departamento ng Linguistics sa Beijing bago siya lumipat para makasama ang kanyang pamilya. Hindi sila talunan. Sila ay mga magagaling na refugee at imigrante na muling nagtatayo ng kanilang buhay. At kailan ka pa nag-alala tungkol doon? Tanong ni Tisoy na may malinaw na pagamak. Sa lubang maraming taon, ininsulto mo ang parehong matao. Ano ang nagbago? Maingat na isinasaalang-alang ni Cardo ang tanong. Ano ba talaga ang nagbago? Ito ba ay gulat lamang sa pagpapahiya ni Rory o isang bagay na mas malalim? Napaktanto ko na nabuhay ako sa isang bulan na napakakapal kaya't ganap kong nawala ang paningin sa kung ano ang ibig sabihin ngang maging isang tao. Tapat na sagot ni Cardo. Napaktanto ko na mali kong ipinagkamali ang tagumpay sa pananalapi sa moral na pagiging superior at nasinayang ko ang pagkakataon na makilala ang mahindi pangkaraniwang tao dahil sa hangal na pagtatangi. Kakatawa ito. Singit ni Daniel Danny Villena, ang hari ng telekomunikasyon na huling sumali sa pag-usap ngunit sapat na ang narinig upang makahabol. Cardo, alam nating lahat na dumaranas kang krisis. Marahil ay dapat mong isaalang-alang ang isang bakasyon, magpakonsulta sa isang psychiatrist. Hindi ako dumaranas ng krisis, matatak na singit ni Cardo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ganap akong matino. Kayo ang nabubuhay sa isang pantasya kung saan ang pera ang nagpapabuti sa inyo. Ang katahimikan na sumunod ay tensyonado at magawe. Nakita ni Cardo na lumampas siya sa kanyang matagal ng kaibigan, na dumating na umaasa na aminin niya ang kanyang pagkakamali at babalik sa kanilang kawan ng pagmamataas. Tingnan mo, Cardo, yumuko si Tonyo, ang kanyang boses ay naging banta. Hindi ko alam kung anong laro ang nilalaro mo, ngunit nakakaapekto ito sa ating lahat. Sinimulan ng tanungin ngang ibang negosyante ang ating grupo. Nagtataka sila, lahat ba tayo ay naging mahina? At nag-aalala ka ba diyan? Tanong ni Cardo na may tunay na pakausisa. Siyempre nag-aalala. Ang aming lakas ay nagmumula sa pananatiling nagkakaisa na nagpapakita ng isang nagkakaisang panik. Kapag ang gisa sa atin ay nagsimulang kumilos tulad NG isang social activist, pinapaina nito ang lahat. Napagtanto ni Cardo ang isang bagay na fundamental sa sandaling iyon. Ang kanyang matagal ng kaibigan ay hindi nag-aalala sa kanyang mental na kalusugan o sa kanyang tagumpay sa negosyo. Nag-aalala sila dahil ang kanyang pagbabago ay nagbabanta sa sistemang pribilehiyo na nakikinabang sa kanilang lahat. Alam niyo ba kung ano ang natutunan ko sa loob na linggo na ito? Tanong ni Cardo habang dahan-dahang tumatayo. Natutunan ko na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakmumula sa kakayahang ipagtabuyan ang ibang tao, kundi sa kakayahang buhatin sila. Kalokohan iyan, dura ni Tisoy. Ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kompetisyon, sa pagiging superior, sa pagpapanatili na kompetisyon sa ilalim. At paano iyan gumana para sa inyo? Tanong ni Cardo. Masaya ba kayo? Nakaramdam ba kayong kasiyahan? Maari ba ninyong tingnan ang inyong sarili sa salamin at makaramdam ngang pagmamalaki kung sino kayo bilang isang tao? Ang mga tanong na iyon ay nakabitin sa hangin na parang mga bombang na hihintay sumabog. Nakita ni Cardo sa mga mukha ng kanyang matagal ng kaibigan na nahawakan niya
ang isang bagay na hindi comfortable, isang bagay na mas gusto nilang huwag suriin. Ang kaligayahan ay isang luho. Sagot ni Dani na depensibo, nakatuon kami sa tunay na tagumpay. At ano ang tunay na tagumpay? Giit ni Cardo, mga numero sa bank account, ang kakayahang hamakin ang mga empleyado, ang pamumuhay sa isang bula kung saan hindi kailanman kailangang harapin ang sariling pagkatao. Nagsasalita ka na parang isang idiot. Magaspang na tumayo si Tonyo, malinaw na nadidismaya. Cardo, binibigyan ka namin ng 1 linggo upang muling isaalang-alang ang yukto na ito. Pagkatapos nun, kailangan mong pumili sa pagitan ng pagpapanatili nga iyong lugar sa bilog na ito o pagpapatuloy sa iyong kalokohan sa katarungang panlipunan. Hindi ko kailangan ng 1 linggo, agad na sagot ni Cardo. Pinipili kong manatiling 1 taong nararapat. Kung nangangahulugan iyong ng pagkawala ng inyong pag-apruba, ganon na lang. Ang katahimikan na sumunod ay lubos. Sa loob nga 15 taon, ang lalaking ito ang kanyang pinakamalapit na bilog sa lipunan. Mga validator, kasabwat sa kanyang pagmamataas. Ang pagkawalang kanilang pag-apruba ay imposible isipin 6 na linggo na ang nakalipas. Sige, sa wakas ay sabi ni Tonyo habang kinukuha ang kanyang jacket. Ngunit kapag nabigo ang eksperimentong ito ng kabaitan, kapag napagtanto mo na ang totoong mundo ay hindi gumagana sa mga yakap at mga aralin sa wika, huwag kang lumapit sa amin na humihingi ng pagtanggap pabalik. Hindi ako gagawa niyan, pangako ni Cardo. Dahil nakahanap akong isang bagay na lumabas na hindi niyo kailanman naranasan. Nakahanap ako ng isang social circle batay sa paggalang sa isa't isa, personal na paglago at tapat na kontribusyon para sa kapakanan ng ibang tao at lumabas na mas nakakasiyahan iyan kaysa rito. Habang lumabas ang kanyang nga matagal ng kaibigan mula sa dining room na may ekspresyon ng pakasuklam, nakaramdam si Cardong kakaibang ginhawa. Sa loob ng maraming taon, pinanatili niya ang mapakakaibigan na ito dahil sa nakagawian at sosyal na kaginhawaan ng hindi napagtatanto kung gaano ito nakakalason sa kanyang paglago bilang isang tao. Sa parehong hapon, tinupad ni Cardo ang kanyang lingguhang pangako sa pampublikong aklatan. Habang naksasanay ng mga karakter ng sino kasama si Rory, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang paghaharap sa kanyang nga matagal ng kaibigan. Malungkot po ba kayo na nawala ang mga pagkakaibigan na iyon? Tanong ni Rory na may tunay na pagkausisa na ikinagulat niya. Hindi, pagamin ni Cardo. Nararamdaman ko na parang pinakawalan ko ang isang pasanin na matagal ko nang pinapasan ng hindi ko nalalaman. Normal iyan, komento ni Imam Ahmad na sumali sa kanilang study session. Kapag nagsimula kang lumaki bilang isang tao, minsan kailangan mong iwanan ang marelasyon na hindi na nakakatulong. Ngunit hindi ka ba nakakaramdam ng kalungkutan? Tanong ni Cardo sa una. O, singit ni Ginang lilitan mula sa katabing mesa. Ngunit pagkatapos, ay malalaman mo na mayroong isang buong mundo nga tunay na tao na naghihintay na makilala ka. Hindi mo lang sila makita nun dahil napapalibutan ka nga salamin na nagpapakita nga pinakamasamang bersyon ng iyong sarili. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw ng malalim kay Cardo. Napagtanto niya na napapalibutan siyang matao na nagpapakita at nagpapawalang bisa sa kanyang pinakamasamang katangian. Samantalang ngayon ay napapalibutan siyang matao na nagbibigay inspirasyon sa kanya na maging mas mahusay. Bukod pa rito, dagdag ni Rory na menggiti. Ngayon ay mayroon na kayong tunay na mga kaibigan, magkakaibigan na nagpapahalaga sa inyo dahil sa kung sino ang sinusubukan ninyong maging, hindi dahil sa kung gaano karaming pera ang mayroon kayo. Tumingin si Cardo sa paligid ng study table, kay Rory na may kanyang imposibleng karunungan, kay Imam Ahmad na may kanyang hindi matitinag na dangal, kay Ginang Lilitan na may kanyang walang hanggang pasensya at napagtanto niya na tama sila. Nakakuha siyang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa nawala. Tama kayo, sabi niya sa wakas. At alam niyo ba kung ano ang pinakamahusay sa lahat na ito? Ano?
sabay nilang tanong. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, kapag tiningnan ko ang sarili ko sa salamin, gusto ko ang taong nakikita kong nakatingin pabalik. Iyon ang pinakasimple at pinakamalalim na katotohanan na kailanman niya nabanggit sa buong buhay niya. 3 buwan pagkatapos ang pagpupulong na nagpabago sa lahat, nakita ni Ricardo Panganiban ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng salamin ng kanyang opisina. Inaayos ang kanyang kurbata para sa pinakamahalagang kaganapan sa kanyang bagong buhay. Ngunit hindi ito isang pagpupulong sa mga bilyonaryong investor o pagpirmang kontrata na magpaparaming kanyang kita. Ito ay mas makabuluhan. Ang seremonyang pagtatapos ng unang batch ng scholarship program ni Rory na itinatag niya bilang paggalang sa batang babae na nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng katalinuhan. Kapansin-pansin ang pisikal na pagbabago ni Cardo. Pumayat siya, hindi dahil sa stress tulad ng mga nakaraang taon, kundi dahil nagsimula siyang maglakad-lakad araw-araw sa mga kapitbahayan ng lungsod na hindi niya kailanman binisita. Nakikilala ang mga pamilyang ang benepisyaryo ng kanyang programa, naririnig ang kanilang makwento. Ang kanyang mukha ay hindi na nagtataglay nga walang katapusang tensyonadong ekspresyon ng isang lalaki na nabubuhay sa patuloy na kompetisyon sa mundo. Ngayon, mayroong kapanatagan sa kanyang mga mata na nagpapahiwating ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng tunay na layunin sa kanyang buhay. Ginoong Chardo, ang boses ni Maya ay nagpabalik sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na ito ang nanginginig na boses ng janitress, kundi ang profesional at kumpiyansang boses ng pinakamatagumpay na Human Development Director na kailanman nakaroon ang kanyang kumpanya. Nandito na po ang mga nagsipawtapos. Nagbago si Maya tulad ni Cardo sa mga buwan na ito. Hindi na niya suot ang navy blue na uniformeng janitress, kundi isang eleganteng profesional na suit na nagpapakita ng kanyang bagong posisyon. Ngunit higit pa sa panlabas na anyo, ang nagbago ay ang kanyang postura. Hindi na siya lumalakat na nakayuko ang ulo ng isang taong umaasa na hindi mapansin, kundi nang may kumpiyansa ng isang taong nakakaalam na ang kanyang nga ideya ay pinahahalagahan at iginagalang. Kumusta ang huling numerong programa? Tanong ni Cardo habang lumalakad patungo sa auditorium. Kamangha-mangha po, sagot ni Maya. Binuksan ang isang folder na naglalaman ng data na imposible isipin 3 buwan na ang nakalipas. 150 estudyante mula sa mga pamilya ng manggagawa ang nakatanggap ng full scholarship sa mga prestihiyosong universidad. 98% ang nagpapanatiling ang average na higit sa 4,0 at ang pinakamahalaga, 32 sa kanila ang nagpasya ng magbigay ng kapalit bilang voluntaryong mentor. Naramdaman ni Cardo ang init na kumalat sa kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, sinusukat niya ang tagumpay sa kita sa pananalapi lamang. Ngayon ay natuklasan niya na mayroong mas nakakasiyahan na sukatan, mga buhay na nagbago, mga pagkakataon na nilikha, mga siklongan kahirapan sa edukasyon na naputol. At ang programa sa wika sa aklatan, tanong niya. Lumawak na po ito sa 12 aklatan sa buong lungsod. Mayroon na po tayong mahigit 500 regular na estudyante na nag-aral ngang 15 iba't ibang wika. Dumami ang mga voluntaryong guro sa 73, kasama ang mga refugee, imigrante, at mga retirado na hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na ibahagi ang kanilang kaalaman. Nang makarating siya sa auditorium, namangha si Cardo. Puno ang espasyo hindi lamang ng mga estudyanteng nagsipagtapos etnan kanilang nga pamilya, kundi ngang buong komunidad na lumago sa paligid ng programang itinatag niya. Nakilala niya ang mga pamilyar na mukha mula sa pampublikong aklatan ng Quezon City, ang mga voluntaryong guro na naging kaibigan niya, at ang maempleyado kanyang kumpanya na ang buhay ay nabago bagong patakaran sa human development. Ginoong Cardo, isang pamilyar na boses ang bumati sa kanya mula sa harapang hilera, si Rory iyon.
Ngunit iba si Rory sa 12 taong gulang na babay na kilala niya 3 buwan na ang nakalipas. Ngayon ay 13 taong gulang na siya at lumago hindi lamang sa pisikal kundi sa kumpiyansa at presensya. Nagsusuot siya nga isang eleganteng damit, hindi mahal, ngunit maingat na pinili at ang kanyang mamata ay kumikinang sa pagmamalakingang isang taong nakikita ang kanyang maideya na nagiging katotohanan. Rory, sabi ni Cardo at nagulat sa tunay na emosyon sa kanyang sariling boses, kumusta ang pakiramdam na makita ang lahat na ito? Parang nabubuhay sa isang panaginip, sagot ni Rory habang itinuturo ang auditorium na puno. 3 buwan na ang nakalipas, ako ay isang bata lamang na nag-aral sa aklatan. Ngayon, mayroong daan-daang bata na tulad ko na may tunay na pagkakataon. Hindi ka lang bata, malumanay na pagwawasto ni Cardo. Ikaw ay isang guro na nagkukunwari bilang estudyante at ikaw ang pinakamahusay na guro na kailanman nakaroon ako. Habang umiikot si Cardo sa auditorium bago ang seremonya, narinig niya ang makwento na nagpuno sa kanya ng kasiyahan na hindi niya kailanman naranasan sa lahat ng kanyang matagumpay na transaksyon sa pananalapi. Si Marisa, ang anak ng isang domestic helper, ay nakatanggap ng full scholarship sa engineering sa Universidad ng Pilipinas. Si Ivan, na ang ama ay isang mekaniko, ay mag-aaral na medisina sa De La Salle University. Si Anita, ang anak ng isang Venezuelan immigrant, ay tinanggap sa linguistics program ng University of Santo Tomas. Ang bawat kwento ay isang patunay ng talento na nasasayang sa lungsod dahil sa kakulangan ng oportunidad sa ekonomiya. Napagtanto ni Cardo na sa loob ng maraming taon ay nagpapatakbo siya sa ilalim ng maling paniniwala na ang akademikong kahusayan ay isang eksklusibong pribilehiyo ng mga mayayamang pamilya. Samantalang ang katotohanan, ang intelektual na kakinangan ay pantay na ipinamamahagi sa lahat ng klase ng lipunan. Dr. Ahmad, bati ni Cardo sa Syrian refugee na ngayon ay koordinator ng programa sa wika sa 3 aklatan. Kumusta na kayo? Mas mahusay kaysa sa aking pinapangarap, sagot ni Imam Ahmad na may luha sa mata. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako sa bansang ito, nararamdaman ko na ginagamit ko ang aking tunay na kakayahan upang makagawa ng pagbabago at ang aking nga estudyante ay kamangha-mangha. Naisip niyo na bang bumalik sa formal na pagtuturo sa universidad? Tanong ni Cardo. Ngumiti si Imam Ahmad. Kakaiba, hindi ko na nararamdaman na kailangan ko iyon. Natuklasan ko na ang pinakamabisa na pagtuturo ay hindi nangangailangan ng opisyal na titulo o mataas na sahod. Nangangailangan itong ng hilik, pasensya, at mga estudyante na tunay na gustong matuto. Lahat ng iyon ay mayroon ako dito. Ang sagot na iyon ay nagpagnilay-nilay kay Cardo tungkol sa kanyang sariling nabagong motibasyon. 3 buwan na ang nakalipas, ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay ganap na nakasalalay sa panlabas na balidasyon pera, kapangyarihan, paggalang batay sa takot. Ngayon ay natuklasan niya na ang pinakamalalim na kasiyahan ay nakmumula sa pag-ambag sa kapakanan ng ibang tao nang walang pag-asa ng pampublikong pagkilala. Ginong Cardo, isang matandang babae ang lumapit ng mahiyain, si Rosalinda Ros Ramos, ang ina ng isa sa mga skolar na nagtatrabaho bilang empleyado ng panaderya. Gusto ko po sanang magpasalamat ng personal. Ang anak ko po, si Adit, ay magiging unang estudyante sa kolehiyo sa aming pamilya. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, tapat na sagot ni Cardo. Magpasalamat po kayo kay Adit sa kanyang dedikasyon at sa inyo dahil sa pagpapalaki sa kanya ng maayos. Nagbigay lamang po ako ng mapagkukunan na dapat ko nang naibigay sa loob ng maraming taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ang babae ng gulat. Dapat niyo na pong naibigay? O tumango si Cardo, nararamdaman ang bigat ng taon ng nasayang na pagkakataon. Sa loob ng 10 taon ay mayroon akong mapagkukunan upang gawin mismo ito. Ngunit masyado akong nakatuon sa aking sarili upang makita ang mga pangangailangan na nakapalibot sa akin.
Nararapat ninyo ang pagkakataong ito matagal na ang nakalipas. Nang dumating ang oras ng kanyang talumpati, nakita ni Cardo ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng mikropono, nakatingin sa isang auditorium na puno nga mukha na kumakatawan sa tunay na pag-asa. Walang teleprompter o magatala na inihanda na mag-aasistang. Tanging masalita lamang na direktang nakmumula sa isang pusong sa wakas ay natutong makaramdam. 3 buwan na ang nakalipas, simula ni Cardo, malinaw ang kanyang boses, ngunit puno ngang emosyon. Ako ay isang ganap na ibang tao. Mayaman ako, makapangyarihan, at ganap na walang laman sa loob. Nakumbinsi ko ang sarili ko na ang tagumpay sa pananalapi ay nagpaparamdam sa akin ng pagiging superior sa ibang tao. Samantalang ang aking pagmamataas ay nagpababa sa akin bilang isang tao. Ang auditorium ay lubos na tahimik, nakasalalay sa bawat salita. Pagkatapos, isang hindi pangkaraniwang batang babae ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay ko. Pinatunayan ni Rory na ang tunay na katalinuhan ay hindi sinusukat sa bank account na mayroon ka, kundi sa karunungan ng pagtrato sa ibang tao. Itinuro niya na ang tunay na edukasyon ay hindi isang pribilehiyo na binibili, kundi isang karapatan na dapat magamit na lahat. Direktang tumingin si Cardo kay Rory na nakangiti at nagbibigay ng pahikayat mula sa harapang hilera. Sa loob ng 3 buwan na ito, nagkaroon akong pribilehiyo na matuto mula sa isang kamanghamanghang komunidad ng mga tagapagturo, estudyante, pamilyang manggagawa at mga refugee na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ambag sa lipunan. Natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi kinokolekta, kundi ibinabahagi. Na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagdodomina, kundi bumubuhat. Ang mga kabataan na nagsipagtapos ngayon ay hindi lamang nakakuhang scholarship sa universidad. Pinatunayan ninyo na ang talento ay lumalago kapag binibigyan ng pagkakataon. Hindi mahalaga ang zip code ng lugar ng kapanganakan o ang trabaho ng magulang. Kayo ang buhay na patunay na ang isang mas makatarungang lipunan ay hindi lamang posible, kundi hindi maiwasan kapag nagpasya tayong mamuhunan sa potensyal ng tao. Huminto si Cardo, nararamdaman ang maluha na namumuo sa kanyang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. Ngunit ang pinakamahalagang aral na natutunan ko ay ito: kapag tinutulungan mo ang ibang tao na maabot ang kanilang potensyal, naabot mo rin ang iyong potensyal. Kapag binubuhat mo ang ibang tao, binubuhat mo ang iyong sarili. At kapag sa wakas ay nakita mo ang pagkatao sa mga taong ginawa mong hindi nakikita, matutuklasan mo ang iyong sariling pagkatao. Ang pagpalakpak na sumunod ay tumagal ng halos 10 minuto. Ngunit ang pinakanakakaantig kay Cardo ay hindi ang palakpak, kundi ang kalidad ng ekspresyon sa mga mukha ng auditorium. Nakita niya ang pag-asa, pasasalamat, at isang bagay na hindi pa niya nakita na nakatuon sa kanya noon, tunay na pagmamahal. Pagkatapos ang seremonya, habang nakikipag-usap si Cardo sa mga nagsipagtapos at sa kanilang pamilya, napagtanto niya ang isang bagay na fundamental. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang ganap na katuparan. Hindi dahil sa kumita siya ngang mas maraming pera o nakakuha ngang mas maraming kapangyarihan, kundi dahil ginamit niya ang kanyang mga mapagkukunan upang lumikha ngang tunay na positibong epekto sa mundo. Ano ang susunod? Tanong ni Rory habang nagsisimulang kumalat ang mga tao. Ngayon, sabi ni Cardo na may tunay na ngiti. Patuloy tayong magbabago na buhay. Isang scholarship sa isang pagkataon, isang programa sa isang pagkakataon, isang pagkakataon sa isang pagkakataon. At kumusta ang pakiramdam? Tanong ni Maya na sumasali sa pag-usap. Maingat na isinasaalang-alang ni Cardo ang tanong. Nararamdaman ko na parang sa wakas ay natuklasan ko kung para saan ginawa ang buhay ko. Hindi para mangolekta ang yaman, kundi para ipamahagi ang pagkakataon. Hindi para patunayan ang pagiging superior, kundi para kilalanin at palakasin ang kadakilaan sa ibang tao. Habang nagmamaneho pauwi si Cardo ng gabing iyon,
Alam niya na nakahanap siya nga isang bagay na hindi niya kailanman mabibili sa lahat ng kanyang bilyon-bilyon. Isang pamana na mananatili ng higit pa sa kanyang sariling buhay. Isang kontribusyon sa mundo na sinusukat hindi sa kita sa pananalapi, kundi sa mga pagkakataon na nilikha, mga pangarap na natupad, mga siklong kawalang katarungan na naputol. Ang pagbabago ay kumpleto na, ngunit ang epekto ay nagsisimula pa lamang at ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng aralin tungkol sa dangal ng tao. Itinuro ngang isang hindi pangkaraniwang batang babae na nakakita ng higit pa sa panlabas na anyo upang kilalanin ang potensyal ng kabutihan na umiiral sa bawat pusong tao. Isang taon pagkatapos ang pagpupulong na nagpabago sa lahat, nakatayo si Ricardo Panganiban sa parehong lugar kung saan nagsimula ang kanyang pagbabago, ang opisina sa ika-52 palapag ng isang gusali sa Makati. Ngunit hindi ito ang parehong opisina, tulad ng hindi siya ang parehong lalaki. Ang itim na marmol na dingding ay napalitan ng malalaking bintana na nagpuno sa espasyo ngang natural na liwanag. Ang mamahaling gawang sining ay napalitan ng larawan ng mga benepisyaryo ng kanyang maprograma sa edukasyon. Kung saan dati ay may nakakatakot na marmol na mesa, ngayon ay may bilog na kahoy na mesa kung saan siya nakikipagpulong lingguhan kay Maya, Rory at iba pang lider ng komunidad upang magplano ng magabagong inisyatiba. Espesyal ang umagang ito. Nagdao siyang press conference upang ipahayag ang isang bagay na imposible isang taon na ang nakalipas. Ang pagtatatag ni pundasyon ni Rory para sa danggal ni Kitao na pinondohan ng PHP 2625 bilyon halos kalahati ng kanyang personal na yaman na nakatuon sa pagpapalawak ng mga programa sa edukasyon sa buong Timog Silangang Asya. Ginong Cardo, ang profesional na boses ni Maya ay nakpabalik sa kanya mula sa kanyang pagmumuni-muni habang sinusuri niya ang huling dokumento ng pundasyon. Dumating na po ang mga mamamahayag. Mayroon din pong makinatawan mula sa 20 universidad na nanggako ng makilahok sa regional program. Si Maya ay naging higit pa sa Human Development Director ng kanyang kumpanya. Siya ngayon ang Executive Director ng pundasyon. Isang leader na kinikilala sa buong bansa para sa kanyang mainobasyon sa inklusibong edukasyon. Ang kanyang pagbabago mula sa hindi nakikitang janitres patungo sa iginagalang na executive ay idokumento na nga internasyonal na magazine bilang isang halimbawa ngang paglitaw ng tunay na pamumuno. At si Rory? Tanong ni Cardo, bagamat alam niyang hindi ito kailanman mawawala sa isang mahalagang kaganapan tulad nito. Nasa auditorium po siya, sinusuri ang kanyang presentasyon. Ilang linggo na po siyang nagtatrabaho dito. Ngumiti si Maya. Sa tingin ko po ay sorpresahin niya ang lahat. Habang lumalakad patungo sa auditorium, pinagbulay-bulayan ni Cardo ang hindi pangkaraniwang taon na lumipas. Ang pagbabago ay hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi sa buong istruktura ng kanyang kumpanya at ang epekto nito sa komunidad. Kinilala ang Salazar Technologies bilang pinaka-inobatibong kumpanya sa corporate social responsibility sa Pilipinas. Ang turnover ng empleyado ay bumaba sa halos zero. Ang produktibo ay tumaas ng 45% at ang pinakamahalaga, naging pinakaninanais na employer sa bansa. Hindi dahil sa mataas na sahod, kundi dahil sa kultura ng paggalang at personal na paglago na kanyang binuo. Ginong Cardo, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya sa koridor. Si Marisa iyon, ang unang scholar na nagtapos sa programa na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang engineer sa kanyang kumpanya habang tinatapos ang kanyang masters sa public administration. Marisa, masaya akong makita ka rito, bati ni Cardo na may tunay na pagmamahal. Kumusta ang iyong pag-aral? Kamangha-mangha po, salamat sa inyo sir. Ngunit gusto ko po sanang sabihin ang isang bagay bago ang kumprensya. Huminto si Marisa na malinaw na emosyonal. Kahapon nakatanggap ako ngang liham mula sa kapatid ko.
Grade 7, siya at sumulat na gusto niyang maging tulad ninyo paglaki niya. Naramdaman ni Cardo ang paninikip sa kanyang lalamunan. Tulad ko? Opo, sabi niya, gusto niyang maging isang taong gumagamit ang kanyang tagumpay upang tulungan ang ibang tao na maging matagumpay. Sinabi rin niya, itinuro po ninyo na ang tunay na mayaman ay ang gumagawang mayaman sa ibang tao. Ang malalim na pagiging simple ngam nga salitang iyon na sinala sa pamamagitan ng pananaw ng isang teenager ay tumama kay Cardo ng higit pa sa anumang corporate recognition na kailanman niya natanggap. Napagtanto niya na ang tunay na indikasyon ng kanyang pagbabago ay hindi ang nga artikulo sa pahayagan o mga parangal, kundi ang uri ng halimbawa na ibinibigay niya sa susunod na henerasyon. Nang pumasok siya sa auditorium, namangha si Cardo sa kanyang nakita. Hindi lamang ang presensya nga national at international journalist o ang makinatawan ng universidad mula sa mga bansa tulad ng Malaysia, Singapore, Thailand at Pilipinas, kundi ang kalidad ng kanyang matagapakinig. Daan-daang estudyante mula sa mga programa sa edukasyon, mga magulang na manggagawa, mga voluntaryong guro sa aklatan, na empleyado ang kanyang kumpanya, na ang buhay ay nabago ang mga bagong patakaran sa human development, nga refugee at imigrante na nakahanap ng bagong pagkakataon, at makalider na komunidad na lumabas mula sa isang kilusan na naksimula sa isang simpleng aralin sa pagpapakumbaba. Dr. Ahmad. Bati ni Cardo sa Syrian refugee na ngayon ay namumuno sa programa sa wika sa 18 aklatan ng lungsod. Kumusta ang pakiramdam na makita ang lahat ng ito? Parang nasasaksihan ang kapanganakan ng isang bagay na magbabago sa mundo, sagot ni Imam Ahmad na may luha sa mata. Isang taon na ang nakalipas, taxi driver ako na may sirang pangarap. Ngayon, koordinator ako ngang isang programa na nagturo ngang wika sa mahigit 2,000 katao. Ito ang kahulugan ngang isang tunay na ikalawang pagkakataon. At binigyan ninyo nga ikalawang pagkakataon ang libu-libong tao. Singit ni Ginang Lilitan na nakabuang kurikulum nga Mandarin na ginagamit na ngayon ng maunibersidad sa 4 na bansa. Kasama na po ang inyong sarili. Napagtanto ni Cardo ang malalim na katotohanan sa mga salitang iyon. Ang kanyang pagbabago ay sa esensya ay isang ikalawang pagkakataon upang maging ang taong laging may potensyal siyang maging, ngunit nalibing sa ilalim ng 10 taon ng pagmamataas at emosyonal na pagkakakonekta. Ginoong Cardo, isang batang journalist ng CNN Philippines, ang lumapit na may kamera. Maaari po ba kaming makaroon ng maikling panayam bago ang opisyal na kumprensya? Siyempre, pagsang-ayon ni Cardo, bagamat hindi na niya nararamdaman ang desperadong pangangailangan sa atensyon ng media na nagpapakilala sa kanyang dating pagkatao. Isang taon na ang nakalipas, kilala kayo bilang isa sa mga pinakamatagumpay ngunit pinaka-kontrobersyal na negosyante sa Pilipinas. Ngayon nakdonate kayo ngang kalahati ngang inyong yaman para sa isang programa sa edukasyon. Ano po ang nagdulot ng radikal na pagbabagong ito? Maingat na isinasaalang-alang ni Cardo ang tanong. Sa mga nakaraang buwan, sinagot niya ang iba't ibang bersyon ng tanong na ito ng 10 beses, ngunit sa bawat pagkakataon ay nakakahanap siya ng bagong antas ng katotohanan na dapat galugarin. Isang 13 taong gulang na babay ang nakturo sa akin na mali ang aking sinusukat na tagumpay, tapat na sagot ni Cardo. Itinuro niya na ang tunay na yaman ay hindi binibilang sa kung ano ang kinokolekta, kundi sa kung ano ang ibinabahagi. Na ang tunay na katalinuhan ay hindi pinapatunayan sa pagamak sa ibang tao, kundi sa pagbuhat sa kanila. At na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kakayahang kontrolin, kundi sa kakayahang maglingkod. At hindi po ba kayo natatakot na ito ay makaapekto ng negatibo sa inyong mapagkumpetensyang posisyon sa mundong negosyo? Tumawa si Cardo ng tapat. Lumabas na kapag tinatrato mo ang matao ng may dangal, kapag namumuhunan ka sa kanilang paglago, kapag lumilikha kang isang kapaligiran kung saan ang talento ay maaring umunlad anuman ang kanilang pinagmulan, ang iyong kumpanya
ay nagiging mas matagumpay, hindi mas kaunti. Nagkaroon kami nga pinakakumikitang taon sa kasaysayan ng kumpanya, eksakto dahil tumigil kami sa pagtingin sa mga empleyado bilang isang pasanin at nagsimulang tingnan sila bilang isang pamumuhunan. Nagpatuloy ang panayam, ngunit lalong naging mulat si Cardo na ang matanong, bagamat mahalaga, ay hindi talaga nakuha ang esensya ang nangyayari. Ang kanyang pagbabago ay hindi isang pagbabago sa estratehiyang negosyo o isang kalkuladong desisyon sa PR. Ito ay isang pangunahing pagising sa kanyang sariling pagkatao. Sa wakas, dumating ang oras ng opisyal na kumperensya. Nagtungo si Cardo sa podium, ngunit bago magsimula, gumawa siya ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Inanyayahan niya si Rory na sumama sa entablado. Si Rory, ngayon ay 13 taong gulang, ay lumago hindi lamang sa pisikal kundi sa presensya at moral na autoridad. Nagsusuot siya ng isang eleganteng navy blue dress, hindi mahal, ngunit pinili ng maingat na nagpapakilala sa lahat ng kanyang ginagawa. Ang kanyang mga mata ay may parehong matatalinong pagtagos na nagtanggal ng armas kay Cardo 1 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon ay mayroon din siyang kumpiyansa ng isang taong nakakakita ng kanyang mga ideya na nagiging tunay na katotohanan. Mga ginang Edgino, simula ni Cardo. Malilnaw ang kanyang boses, ngunit puno ng tunay na emosyon. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Nasa opisina kong ito, tiyak na ako ang pinakamatagumpay na lalaki sa Pilipinas. Mayroon akong pahape 1 bilyon, pagalang batay sa takot mula sa mga empleyado at paganga mula sa mga kasamahan. Hindi ko rin alam na ako pala ang isa sa pinakamahirap at pinakamiserableng lalaki sa bansang ito. Ang auditorium ay lubos na tahimik. Ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa autoridad ng karanasan sa buhay. Pagkatapos, ang hindi pangkaraniwang batang babae na ito ay pumasok sa aking opisina at nagbigay sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay ko. Itinuro ni Rory na mali ko ang pagkakaparehong tagumpay sa pananalapi sa pagiging superior ng tao. Nasinayang ko ang pagkakataon na makilala ang mahindi pangkaraniwang tao dahil sa hangal na pagtatangi. At naginamit ko ang pribilehiyo upang pagiwalain sa halip na pagugnayin, upang hamakin sa halip na buhatin. Tiningnan ni Cardo si Rory na nakangiti at nagbibigay ng pagikayat, ngunit hindi lamang ako pinahiya ni Rory. Bagamat karapat-dapat ako, inalok niya ako ng isang bagay na mas mahalaga. Nagalok siya nga pagkakataon na pagtubos. Itinuro niya na hindi kailanman huli ang lahat upang magbago, hindi kailanman huli ang lahat upang maging mas mahusay. At na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan hindi lamang ng pagkilala sa mga pagkakamali, kundi ng paggawa ng konkretong aksyon upang ayusin ang mga ito. Sa loob ng taon na ito, nagaroon akong pribilehiyo na matuto mula sa isang kamanghamanghang komunidad ng mga tagapagturo, estudyante, pamilya ng manggagawa, refugee, at imigrante na nagpakita sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ambag sa lipunan. Natutunan ko na ang edukasyon ay isang dakilang pantay, na ang talento ay pantay na ipinamamahagi, ngunit ang pagkakataon ay hindi. At na kapag namuhunan ka sa potensyal ng tao, ang magagantimpala ay lumalampas sa anumang pinansyal na pamumuhunan. Huminto si Cardo, pinapayagan ang mga salita na umalingaw-ngaw sa auditorium na puno. Ngayon, inaanunsyo ko ang pagtatatak ng pundasyon ni Rory para sa dangal ng tao na pinondohan ng PHP 26,025 bilyon na nakatuon sa pagpapalawa ng mga inklusibong programa sa edukasyon sa buong Timog Silangang Asya. Ngunit ang mas mahalaga kaysa sa pera ay ang pilosopiya sa likod ng pundasyong ito. Ang paniniwala na ang bawat tao, anuman ang lugar ng kapanganakan o ang pera ng kanyang mamagulang, ay nararapat na pagkakataon na ganap na mapaunlad ang kanyang potensyal. Ang pagpalakpak na sumunod ay agad at tuloy-tuloy, ngunit inangat ni Cardo ang kanyang kamay upang magpatuloy.
Gayunpaman, hindi ko gusto na ang kumperensyang ito ay tungkol sa akin o sa aking pera. Gusto ko na ito ay tungkol sa mga taong tunay na gumawa ngang pagbabagong ito. Kaya, gusto kong pakinggan ninyo si Rory, na sa edad na 13 ay naunawaan ang pamumuno, dangal ng tao at katarungang panlipunan ng higit pa sa karamihan ng nga adulto na kilala ko. Lumayo si Chardo sa mikropono at kinawayan si Rory na lumapit ng may parehong kalmadong kumpiyansa na ipinakita niya sa kanilang unang pagpupulong. Salamat po, Ginong Chardo. Ang boses ni Rory ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong auditorium. 1 taon na ang nakalipas nang pumasok ako sa inyong opisina sa unang pagkakataon. Hindi ko sinubukan na baguhin ang mundo. Sinubukan ko lamang na ipagtanggol ang dangal ni nanay at patunayan na ang halaga ng isang tao ay hindi tinutukoy ng kanyang trabaho o ng kanyang bank account. Ngunit ang natutunan ko sa loob NG taon na ito ay na ang individual na pagbabago ay maaring lumika enemalon na magbabago sa buong komunidad. Kapag nagpasya ang isang tao na makita ang pagkatao sa ibang tao, kapag nagpasya siyang gamitin ang kanyang pribilehiyo upang lumikha ng mga pagkakataon sa halip ng mga hadlang, kapag nagpasya siya na ang tunay na tagumpay ay sinusukat sa kung gaano karami ang iyong binubuhat sa ibang tao, ang individual na desisyon na iyon ay maaring magbago ang libu-libong buhay. Tumingin si Rory sa paligid nga auditorium, nakikipag-ugnayan sa mga estudyante, magulang at guro. Ang programang inaanunsyo namin ngayon ay hindi lamang tungkol sa edukasyon. Ito ay tungkol sa dangal, tungkol sa fundamental na paniniwala na ang bawat bata, bawat teenager, bawat adulto ay nararapat na pagkakataon na maabot ang kanyang potensyal, tungkol sa paglikha ng isang lipunan kung saan ang zip code ay hindi nagtatakda ng kapalaran, kung saan ang trabaho nga, magulang ay hindi naglilimita nga mga pangarap, kung saan ang kuryosidad at pagsisikap ay pinahahalagahan anuman ang pinagmulan. Ngunit gusto ko ring direktang makipag-usap sa makabataan na naroon ngayon, patuloy ni Rory. Ang kanyang boses ay nakaroon ng espesyal na intensidad. Huwag na kayong maghintay na maging adulto upang simulan ang pagbabago sa mundo. Huwag na kayong maghintay na magkaroon ng pera upang simulan ang paggawa ng pagbabago. Nagsisimula ang pagbabago sa pagpapasya na tingnan ang ibang tao bilang buong tao na may likas na dangal. Nagsisimula ito sa pagpiling kabutihan kaysa sa kalupitan, inklusyon kaysa sa eksklusyon, kolaborasyon kaysa sa mapanirang kompetisyon. At sa mga adulto, sinasabi ko na hindi kailanman huli ang lahat upang matuto, lumaki, at maging mas mahusay. Si Ginoong Cardo ay 51 taong gulang nang magpasya siyang baguhin ng fundamental kung sino siya bilang isang tao, kung nagawa niya, kaya ng sinuman. Huminto si Rory, pinapayagan ang kanyang salita na umalingaw-ngaw. Ang kinabukasan na ating itinatayo ng makasama ay kung saan ang edukasyon ay isang karapatan, hindi pribilehiyo, kung saan ang talento ay pinagyayaman, hindi sinasayang, kung saan ang pagkakaiba-iba ay ipinagdiriwang, hindi kinatatakutan, kung saan ang tagumpay ay sinusukat sa kung gaano karami ang iyong kontribusyon sa pangkalahatang kapakanan, hindi lamang sa sarili mo. Ang pundasyong ito ay simula pa lamang, ito ay ang binhingang pagbabago na dapat lumawak ng higit pa sa Pilipinas, ng higit pa sa Timog Silangang Asya. Ito ay isang pangako na maari tayong lumikhang isang mundo kung saan ang bawat bata ay may pagkakataon na maabot ang kanyang mapangarap, kung saan ang bawat pamilya ay may tunay na pag-asa para sa kinabukasan, kung saan ang bawat komunidad ay maaring umunlad. Nang matapos si Rory sa kanyang presentasyon, ang pagpalakpak ay naiba sa anumang narinig ni Cardo noon. Hindi lamang ito palakpak, kundi ang tunongang kolektibong pag-asa, ang pagkilala na ang tunay na pagbabago ay posible, ang pag-unawa na nasasaksihan nila, ang kapanganakan ngang isang bagay na transformative, habang nagtatanong ang mga mamahayag at ang mga kinatawan ng unibersidad ay tinatalakay ang pagpapatupad,
Napagtanto ni Cardo ang kanyang sarili na nagbubulay-bulay sa hindi pangkaraniwang paglalakbay na nagsimula sa isang simpleng aralin sa pagpapakumbaba. Napagtanto niya na ang kanyang pagbabago ay sumusunod sa isang pattern na ngayon ay malinaw niyang may papaliwanag. Una, dumating ang pagkapahiya na sumira sa kanyang maling pagpapahalaga sa sarili. Pagkatapos, ang edukasyon na nagpakita ng mga bagong posibilidad. Pagkatapos, ang aksyon na nagbago ng ideya sa katotohanan. At sa wakas, ang pagdami kung saan ang kanyang individual na pagbabago ay naging isang kilusan na humipo sa libu-libong buhay. Pagkatapos ang kumprensya, habang nakakalat ang mga tao, nag-isa si Cardo kasama si Rory at Maya sa nabagong opisina. Kumusta ang pakiramdam? Tanong ni Maya habang itinuturo ang bintana na ngayon ay nagpapakita ng isang lungsod kung saan daan-daang kabataan ang may bagong pagkakataon. Salamat sa mga programang nilikha nila. Nararamdaman ko na parang sa wakas ay natuklasan ko kung para saan ginawa ang buhay ko, tapat na sagot ni Cardo. Hindi para mangolektang personal na yaman, kundi para ipamahagi ang pagkakataon. Hindi para patunayan ang pagiging superior kundi para kilalanin at palakasin ang kadakilaan sa ibang tao. At hindi niyo po ba namimiss ang dating buhay niyo? Tanong ni Rory na may tunay na pagkausisa. Ang kapangyarihan, ang paggalang batay sa takot, ang pagiging simple ng pag-aalala lamang sa sarili? Maingat na isinasaalang-alang ni Cardo ang tanong. Alam niyo ba kung ano ang namimiss ko sa dating buhay ko? Wala talaga, dahil napagtanto ko ngayon na ang dating buhay ko ay hindi talaga buhay. Ito ay umiral lamang sa isang bulang pribilehyo na nahiwalay sa akin mula sa lahat ng nagpapahalaga sa buhay. Tunay na koneksyon ng tao, transcendente na layunin, kasiyahan ng pag-ambag sa kapakanan ng ibang tao. Bukod pa rito, dagdag niya na may ngiti, lumabas na ang pagtulong sa ibang tao ay ang pinakamakasariling nakakasiyang aktibidad na umiral. Sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang isang estudyante na nagtatapos, sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang isang pamilya na naputol ang siklo ng kahirapan sa edukasyon, sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang isang refugee na nakahanap ng bagong pag-asa, nararanasan ko ang kagalakan na hindi kailanman naibigay ng anumang transaksyon sa pananalapi. Ngumiti si Rory. Laging sinasabi ni nanay na ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa gusto na ka na, kigusto mo, kundi sa pagnanais kung ano ang mayroon ka at paggamit na kung ano ang mayroon ka upang tulungan ang ibang tao. Ang nanay mo ang pinakamatalinong babay na kailanman nakilala ko, sagot ni Cardo habang nakatingin kay Maya ng may tunay na paggalang. At ikaw ang pinakabatang at pinakamabisa na guro na kailanman nakaroon ako habang lumulubog ang araw sa Maynila. Ang tatlo ay tahimik sa lubang ng ilang sandali, nagbubulay-bulay sa hindi pangkaraniwang taon na kanilang pinagsamahan at sa madarating na taon ng epekto. Alam niyo ba kung ano ang pinakanakakabilib sa lahat na ito? Sa wakas ay pinutol ni Cardo ang katahimikan. Ano? Sabay tanong ni Rory at Maya. Na ito ay simula pa lamang, ang PHP 2625 bilyong pundasyon ay direktang humahawak sa buhay ng hindi bababa sa 50,000 estudyante sa susunod na 5 taon. Ngunit ang mga estudyanteng iyon ay humahawak sa buhay ng ibang tao. Na humahawak sa buhay ng ibang tao, ang epekto ay dadami ng husto sa loob ng 10 taon. Tulad ng pahagis ng bato sa isang lawa, obserbasyon ni Rory. Ang maalon ay patuloy na kumakalat matapos mawala ang bato. Eksakto, sagot ni Cardo. At ang orihinal na bato ay isang 12 taong gulang na batang babae na nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang isang makapangyarihang lalaki ng may katotohanan. Rory, hindi mo lamang binago ang buhay ko, binago mo ang landas ng libu-libong buhay na hindi mo pakilala. Habang umalis sila sa opisina ng gabing iyon, alam ni Cardo na nakahanap siya ng isang bagay na hindi kailanman niya nabibili sa lahat ng kanyang isang pamana na mananatili ng higit pa sa kanyang sariling buhay.
isang kontribusyon sa mundo na sinusukat hindi sa kita sa pananalapi kundi sa mga pagkakataon na nilikha, mga pangarap na natupad, mga siklong kawalang katarungan na naputol. Ang pagbabago ay kumpleto na, ngunit ang epekto ay nagsisimula palamang at ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng aralin tungkol sa dangal ngang tao. Itinuro ngang isang hindi pangkaraniwang batang babae na nakakita ng higit pa sa panlabas na anyo upang kilalanin ang potensyal ng kabutihan na umiiral sa bawat pusong tao.